Binibini. Ayos ka lang ba, Binibini? Lalaki. Ang gwapo ng lalaking ito. Ito ba ay isang sinaunang panahon? Nananaginip ba ako? Isa pa ba itong panaginip ng tagsibol? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nangarap na ako. Wala kang karapatang magmalaki tungkol sa kabutihan, katwiran at dangal. Palayain mo ako. Siya ay ang prinsipe. Ikaw pa rin ang prinsipe. Yung lalaking nasa panaginip, nagsusugal na rin sa role-playing. Talagang nakakatuwa. Akala mo ba na ang space type ko, at ang natural type na dual element abilities ko, ay vegetarian lang? Sistema. Ang gwapo mo naman, sir. Hindi ba't nananaginip ako? O panaginip lang ba ito? Tito, humihingi ako sa'yo. Huwag mo akong ibenta. Sa magandang bahay na ito, okay lang ba? Kaya ko naman talaga. Kaya kong magtanim, mag-alaga ng baboy. Kaya ko rin pumunta sa bundok para mangolekta ng damo. Hinihiling ko, huwag mo akong magpakain ng baboy, kumikita naman ako kahit papaano. Kinuha ko ang mga tao sa Xiuzenyuan. 50 lay ang napilak. At saka, hindi ka ba marunong? Tamang-tama, pumunta ka sa Xiuzenyuan at magtrabaho sa mga lalaki. Tiyohin, pakiusap na. Huminto ka, huwag tumakbo. Nakapasok ako sa ibang mundo. Pumasok sa isang mundo na pinamumunuan ng mga halimaw na tiyuhin. Miserabling babae na naibenta. At saka pinilit pa ang prinsipe ng sinaunang panahon. Buti na lang, hindi siya nagising. Kung hindi, kakalabas ko pa lang, ay mahuhuli na ako. Sa 36 na estratehiya, ang pag-alis ang pinakamainam. Sa ilalim ng maliwanag na araw, bakit biglang nagkaroon ng ganito ang kanyang kamahalan? Hilig sa pagiging hubad. Ito ang totoo. Yung babae. Talagang nilalapastangan ang aking puri. Ano nang sabi mo? Hindi pwedeng mangyari ito. Narip ka ba ng isang babae? Hindi ka ba nakipaglaban? Ako. Naaalala ko. Mayroon bang hindi pa natatapos na pakiramdam? Ginoong Lee. Magtipo ng tao. Siguraduhin mahanap ang babaeng iyon para sa akin. Ito na ba ang sinaunang panahon? Walang cellphone. Walang mga short drama na gusto kong panoorin. Walang mga maanghang na pagkain na gusto kong kainin. Paano ako mabubuhay? Sobrang kawawa. Bakit siya nakaluhod sa lupa? Anong nangyayari? Wenzillian. Kaya kong umunlad sa modernong panahon. Sa kabila ng lahat. Sa maliit na sinaunang panahon na ito, hindi ko pa rin kaya. Kailangan kong kumita ng napakaraming pera. At pagkatapos ay mag-sponsor ng mga kabataan sa bahay aliwan. Na hindi pareho araw-araw. Doktor, parang hindi ako nasa ayos kamakailan. Hindi pa rin dumadating ang regla ko. Hindi dumadating ang regla mo. Bakit ka nandito? Hanapin mo na lang ang lola mo. Regla, hindi pa rin dumadating. Menstruation, anong menstrua? Ang iyong buwanang dalaw. Bilisan mo, tulungan mo akong tingnan.
Congratulations, dalaga, ikaw ay buntis. Ano, buntis ako. Dalaga, bibigyan kita ng gamot para sa pagbubuntis. O Diyos, o lupa. Ako'y isang single na ina. Kaka-crossover ko lang sa sinaunang panahon. Bakit nagdadalang tao na ako? Paano na ako makakahanap ng lalaki? Malapit na lumabas. Magpakatatag ka pa. Ayoko na, magpakatatag ka pa. Sige na, magpakatatag. Lumalabas na ang ulo. Aso lalaki. Miss, tingnan mo. Isang batang lalaki. Ito ang anak ko. Naging ina na ako. Ang ganda ng itsura. Apat na taon na. Sa wakas, nakamit ko na ang kalayaan sa yaman. Susunod ay maghanap ng lalaki. Tatay Dog, bakit tumatawa ang nanay ko? Lalaki. Nga, kasi kapag naiisip ko si Dogme, ganito rin ang nangyayari. Pagkatapos, hindi tama yan, ito ay noong sinaunang panahon. Mayroon lamang pong yuyuan. Walang ekisi. Kung mag-aalaga ako ng isang kabit, kapag nahuli ako ng gobyerno, di ba't mapapadala ako sa kulungan ng baboy? Baka naman ako'y bata pa. Magiging balo na ba ako? Gusto ko ng lalaki, lalaki. Diyos ko, gusto ko ng lalaki. Bakit nakasimangot ang nanay? Hindi pa siya nakakahanap ng lalaki. Nang hindi ko mahanap ang dog girl, ganun din ang itsura ko. Kapag may lalaki na, Ate Dabo, nasaan ka? May kailangan siksiyaw ba o sa'yo? Ate Dabo, alam mo ba kung saan may lalaki? Lalaki, Xiao Bao, ikaw ay isang lalaki. Bakit ka naghahanap ng lalaki? At saka ang bata-bata mo pa. Huwag kang masamang gawain. Hindi si Xiao Bao ang naghahanap ng lalaki. Si Xiao Bao ang naghahanap para sa kanyang ina. Ng lalaki. Gusto kong humanap ng isang lalaki para sa aking ina. Ng pinakamagaling sa buong mundo. Ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Simple lang ito, sumama kayo sa akin. Prinsip. Nahanap mo na ba yung babae? Wala pa. 4 na taon na. Hindi ka pa rin makahanap ng tao. Hindi na talaga makahanap. Pumunta ka sa ilog at manghuli ng isda para sa akin. CJ. Anong tao ang hinahanap ng prinsipe? Amang hari at inang reyna. Kaka. Kaka. 7. 00, 20,800, 00, 22,000. Nais ko lang sanang painitin ang iyong upuan. Dahan-dahan. Bakit ka tumatawa? Prinsipe, sabihin mo nga. Ganoon ka nakatanda. Wala ka pang prinsesa. Noong kasing edad mo. Ako at ang iyong ina ay nanganak na sa iyo. Ikaw na ang prinsipe. Hindi ba't sinabi ng ina mo? Bilang tanging dugo ng royal na pamilya, nasa iyo ang responsibilidad na palawakin ang angkan ng royal. Pero tingnan mo ang sarili mo. Huwag nang pag-usapan ang prinsesa. Wala ka man lang kahit isang inahing langaw sa paligid. Prinsip, kailangan mong magsabi ng totoo sa inang reyna. Hindi ka naman siguro mayroong pagmamahal sa kababaihan. Inang mahal. Anak ko, ang anak ko ay walang pagmamahal sa kababaihan. Walang pagmamahal sa kababaihan. Bakit wala kang babae sa tabi mo? Kahit isang babae man lang. Huwag mo nang sabihin pa ng marami sa kanya. Prinsip, bigyan kita ng 1 buwan. Kung hindi ka pa rin makahanap ng prinsesa ng hari, ako na ang magpapakasal sa'yo. Ang prinsesa ng duke ng Ruyang, Pei Yuansu. Ama, nakapagpasya na ako. Tayo na. Dahan-dahan.
Kumusta? Ang lalaking ito ay gwapo at mayaman. Sa tingin mo ba, siya na ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo? Ang tiyuhin na ito ay napakagwapo. Dalhin mo siya, tiyak na magugustuhan siya ng nanay. Ate Duobao, pakiusap. Magtiwala ka, panoorin mo ako. Tapos na. Ang galing ni Ate Duobao. Huwag na nating sabihin pa. Dali, dalhin na natin siya palabas. Kung hindi, mahuhuli tayo ng iba. Ate Duobao, uwi na tayo. Bastos na bata. Sa Prince Mansion, may mga lihim na nangyayari. Anong balak ninyo? May tao. Tumahimik ka. Sobrang kamukha talaga. Parang bata pa ang prinsipe. Kasing-kasing. Reyna, tingnan mo, hindi ba? Hindi mo na kailangang sabihin. Nakikita ko na nga. Mahal na emperador, tingnan mo. Ito ba ay hindi ang natatanging mansa ng pamilya Pei? Ibig sabihin ba nito na ang batang ito ay tunay na anak ng prinsipe? Ang ating munting emperador. Anak, anong pangalan mo? Ang tatay mo ba ay si Pei Zihua? Ako ay. Tingnan mo, may lumilipad na saucer. Ano? Ano ang lumilipad na saucer? Nandito ka na. Nasaan ang tao? Bakit biglang nawala ang tao? Hanapin, hanapin, hanapin. Mahal na Ginoo at ginang. Narito tayo sa tahanan ng prinsipe. Dahil nandito ang bata. Walang dahilan na hindi alam ng prinsipe. Baka ang prinsipe ay gustong bigyan kayo ng sorpresa. Ang ibig mong sabihin ay, secretly nagkaanak ang prinsipe. Para magbigay sa amin ng isang sorpresa. Hindi naman ito imposible, ha? Mahal, umalis ka na. Hanapin si prinsipe. Mabilis, umalis na. Sobrang pagod na ako. Ang lumang panahon na ito ay katulad ng modernong panahon. Parehong mahirap kumita ng pera at mahirap kumain ng dumi. Mukhang nahihirapan ang nanay. Walang anuman, maliit na kayamanan. Kapag nakita ng nanay mo ang lalaki, masisiyahan na siya. Ikaw iyon. Hindi ba iyon noong mga panahong nasa tabi ng ilog? Yung lalaking nanakit, siya ba yun? Siguro naghahanap lang siya ng formalidad, no? Ikaw ay. Hindi mo ako kilala. Ang babae ay. Mukhang hindi niya ako kilala. Maganda na hindi niya ako kilala. Hindi niya ako kilala. Hindi na ako kailangang managot. Kilalang kilala mo si Gu. Wala. Bakit ka nandito sa bahay ko? Hindi ko rin alam. Nasa gitna ako ng pagbabasa ng mga dokumento. Nang may isang matanda. Kung sasabihin ko na ako mismo. Na istorbo ng isang daga. Baka mapatawa ka. Sige na lang. O kaya sabihin na lang na natrap ka. Natrap ng iba. Paggising mo, nandito ka na. Natrap. Ang marangal na prinsipe. Sa sariling palasyo pa nga. Nadaya pa. Ganyang kaseryoso ang palasyo ng zoo. Ganito ba kalakas ang laban? Mukhang kailangan ko nang itago si Xiao Bao. Hindi pwedeng mapasok siya sa palasyo ng gyera. Nasaktan ka. Kailangan mong ayusin ang sugat na ito. Kung hindi, magiging seryoso ito.
Inay, narito na. May kailangan pa akong gawin kaya hindi na kita mapapahintuin. Buwisit na anak, anong nangyari? Inay, yung lalaking nasa loob. Gusto mo ba siya? Bata, huwag kang magsalita ng ganyan. Pero, walang pero dito. Si Aobaw, nanay mo nagsabi sa'yo. Yung lalaking nasa labas ay napaka-dangerous. Kailangan mong lumayo sa kanya. Naintindihan mo ba? Ang bait mo talaga. Talaga bang kailangan nating sabihin sa kanya? Yung babae. Sobrang pamilyar. Nandito na ang inang emperatrice. Amang emperador at inang emperatrice. Bilisan mo, prinsipe. Ihiling mo ang apo ng emperador para makita natin. Apo ng emperador, hindi mo ba sinadyang itago ang anak mo para mapahanga kami? Ngayon, ako at ang iyong inang reyna ay talagang namangha. Bilisan mo, tawagin mo ang aking apo. Siya ay si Huier. Okay lang na itinatago mo ito sa iyong ama. Pero paano mo na itago ito sa iyong ina? Hurry up na. Palitan mo na ang mabait na apo ni Mother. Hayaan mong mahigpit na ni Mother niya yakap. Nga, Mother at Ama. Ano ang sinasabi niyo? Hindi pa ako kasal. Sino ng prinsipe yan? Ito. Hindi siya ang heir apparent. Pero yung batang yon, kasing-kasing mo ang hitsura niya. Kasing-kasing. Bumalik ka, Your Highness. Nasa palasyo ang hari at ang reyna sa bahay ng prinsipe. Makakita ng isang bata na kamukhang-kamukha mo noong bata ka. At mayroon pa siyang natatanging mansa ng royal, na makikita lamang sa mga royal. Nga. Kamakailan lang naman sa mansa. Naalala ko na. Baka. Sa tingin ko, hindi naman mahilig ang prinsipe sa mga babae. Baka nga. Talagang hindi anak niya. Hindi, sa totoo lang. Talagang maaaring anak ko. Tutu. Bakit hindi ka pa nagmamadaling maghanap? Kung hindi mo mahanap ang oras, na dapat ipanganak ang aking apo, wala ka ng anak na ito. Kahit na si Pei Zihua, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi mo maibabalik ang aking mabait na apo, hindi ko na alam ang gagawin. Huwag mo nang tawaging inang reyna ako sa hinaharap. CJ. Anak. May anak na ang prinsipe na kapatid. Sino ang ina ng bata? Hindi ba't siya ang magiging prinsesa sa hinaharap? Hindi pwede. Ako lamang ang dapat maging prinsesa. Hindi ko kailanman papayagan ang sinuman na agawin ang posisyon ng aking prinsesa. Siya sa atin mo, agad na ipaalam sa akin. Sino ang walang hiya na babaeng ito, na umakyat sa kama ng aking prinsipe? Kapag nahanap na, gagawin kong pira-piraso siya. Tingnan at suriin. Ngayon, ang mga popsicle sa bahay namin ay sobrang mura. 3 barya lang ang kailangan. Halika, mga kaibigan. Walang talo, walang lokohan. Bumili na at tingnan. Ayan, G. May-ari, bigyan mo ako ng 3 popsicle. Tingnan mo, hindi ba ito swerte? Tama, 3 piraso lang. Ipapackage ko na para sa'yo. Kumain ka na agad. Lahat ito ay 12 sentimo. Bibigyan kita ng sukli, 10 sentimo na lang. Ang bait talaga ng tindera. Babalik ako pa rin next time. Sige, kita-kits ulit. Siya nga. Medyo may itsura ang babaeng ito. Pero isang babae, sa ilalim ng liwanag ng araw, na nagpapakita sa labas. Anong klaseng asal iyon? Ang ganitong babae, ay karapat-dapat bang makipag-agawan sa akin sa prinsipe? Talagang naghahanap ng gulo. May pamatay na aura. Ikaw yung walang hiya, na nanunukso sa prinsipe, di ba? Prinsip. Ang babaeng ito ay tagahanga ni Pei Zihua. Ang babaeng ito ay nakadamit ng maayos. Kitang-kita na hindi siya marunong makipaglaban. Kaya kong labanan siya ng 2. Pero may kasama siyang tulong. At nandyan pa si Xiao Bao. Sige na. Ang magandang babae ay hindi dapat magdusa. Mas mabuting lokohin siya muna. 8. Prinsip. Hindi mo naman sinasabi yan ng seryoso, di ba? Ako ay isang simpleng babae mula sa isang nayon. Ang pader ng imperial na lungsod ay napakataas. Napakalaki. Paano ako makakapasok para akitin ang prinsipe? Hindi naman niya ako papansinin, di ba?
Tama ba? Hindi ka pa nakapunta sa palasyo. Ngunit 4 na taon na ang nakalipas. Ang nakatatandang prinsipe ay nanatili sa hangganan. Sa loob ng isang panahon, dumaan sa inyong nayon ng Wen. Sinasabi ko na siguro noon iyon. Gumamit ka ng ilang paraan para akitin ang nakatatandang prinsip ko, di ba? Ate, talagang masyado kang seryoso. Ako, nagbebenta lang ng popsicle. Alam ko ba yan? Makakapunta ang prinsipe sa nayon namin. Di ba? Kahit anong gawin mong palusot. Dahil itong batang ito ay ikaw at ang prinsipe noong bata pa kayo. Yun ang cute niya noon, di ba? Mukha siyang kapatid na prinsipe. Noong bata pa siya, kamukha niya. Kung hindi ko pa nalaman ang balita, talagang makakakuha ka ng iyong nais. Tingnan mo, ano bang balak mo? Anong ginagawa mo? Nalilito sa mga anak ng royal. Ang kasalanan ay dapat parusahan. Tao dito, ano nang ginawa mo? Kung susubukan mong saktan si baby, hindi kita palalampasin. Baby, hindi na nakakagulat na ikaw ay isang mababang klase ng tao. Kahit ang pangalan mo ay napakamababa. May balita na tungkol sa maliit na prinsipe. Ipapakita ko ang daan. Little Bao, Mama ay makikipaglaban mamaya. Tumingin sa sitwasyon at tumakbo. Kayo dalawa, wala ni isa sa inyo ang makakalabas. Pinapahirapan ninyo ang aking ina. Kayo ay mga masamang tao. Tito Aso, kagatin sila. Ikaw, maliit na cute, na naglakas loob na pakawalan ang aso para kagatin ako. Tawagin ng tao, hulihin siya. Siya ay anak ng prinsipe. Ibig sabihin, siya ay prinsipe ng dakilang zoo. Huwag siyang galawin. Hindi kayo patatawarin ng royal na pamilya. Hindi mo ba kanina tinatanggi? Inakit mo ba ang prinsipe? Basta, nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Hindi mo lang naintindihan. Sa kama ng prinsipe. Sa totoo lang, ikaw ang walang hiya. Gusto mong tumaas ang katayuan sa pamamagitan ng anak. Inakit mo ang prinsip ko. Pero ikaw ay isang tapat na aso. Maliit na mahal din. Maliit na mahal, yun ang tawag sa maliit na mahal. Kung gustong-gusto mong mangakit ng tao, ako na ang magpapasaya sa'yo kasama ang 2 kawal ko. Sasamahan ka nila ng maayos. Gusto kong makita. Kung mawawala na ang puri mo, anong gagamitin mong pang-aliw sa pagiging prinsesa? Sino yan? Subukan mong gumalaw ulit. Nasa kamay ko na ang anak mo. Bitawan mo siya. Nanay, huwag kang makialam sa akin. Ikaw, masamang babae. Magreklamo ako sa mga otoridad. Huwag kang gumalaw. Bitawan mo siya. Kung gagalaw ka pa, wala nang buhay ang anak mo. Ihulog mo. Dalhin mo na. Bata. Dito lang. Nakatanggap ako ng balita. May nakakita na dito sa prinsipe. Mas mabuting makipagtulungan ka na lang. Kung hindi, ano kaya ang mangyayari sa maliit mong anak? Hindi ko alam. Kung makikipagtulungan ka lang ba sa'yo, ibabalik ka niya sa akin. Siyempre. Hindi naman ako isang masamang babae. Sige, makikipagtulungan ako sa iyo. Tigil. Prinsipe, bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tulungan mo akong iligtas si Xiao Bao, okay? Ang aking Xiao Bao. Dinala siya ng mga tao niya. Si Xiao Bao. Si Xiao Bao ay anak mo, di ba? Huwag mag-alala, nandito ako. Walang makakapang-api sa inyo ng anak mo. Hindi alam ni Kuya Prinsipe. Si Xiao Bao ay anak niya. Pi Wanxiu. Pakiusap, ipabalik mo si Xiao Bao. Kapatid na prinsipe, hindi mo alam. Ang anak nitong babae ay isang maliit na cute, hindi marunong sumunod sa mga patakaran. Kakatapos lang niyang subukang hayaan ang aso na kumagat sa akin. Halos masaktan na ako. Ito ang tamang paraan, dalhin siya at turuan. Ibabalik siya ulit. Alam ko kung saan pumunta si Xiao Bao. Si Dahuang. Alam ni Dahuang kung nasaan ang aking Xiao Bao. Tara. Wen Zilian. Maghintay ka sa akin. Mamaya, may makikita kang hindi maganda. Xiao Bao, anong nangyari sa iyo?
Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ang iyong ina. Inlagyan mo siya ng lason. Kapatid na prinsipe, paano mangyayari yon? Paano ako magiging ganong tao? Sa tingin ko, siya ang may mala sa kanyang kapalaran. Kaya siya nagkaroon ng ganitong pagsubok. Tumahimik ka. Bobo mo. Sinasaktan mo ako. Pei Yuanzu, sinasaktan kita. Dahil ikaw ay malas. Kaya may ganitong kapalaran ka. Ikaw. Binalaan kita. Kung may mangyaring masama, sa anak ko, talagang papatayin kita. Maniwala ka sa akin. Sinasabi ko, gagawin ko. Huwag mong kunin ang buhay ko. Sige, sasabihin ko sa'yo. Na pinayagan ko ang Shadow Guard, na ilagay ang panyo na maisipon sa mukha niya, para makahawa sa kanya. Patayin mo na ako. Sobra na. Pi Yuanzu. Tungkol sa nangyari ngayon, kakausapin ko ang iyong ama, si Prinsipe Ruyang, nang maayos. Huwag mag-alala, sipon lang iyon. May mga mediko sa palasyo na makakapagpagaling. Kumusta na si Xiao Bao, ang doktor? Nagkarusesa siya. Makikita naman sa mukha niya. Magbibigay ako ng reseta. Ipainom mo sa kanya pagkatapos mong pakuluan. Sa loob ng ilang araw gagaling na siya. Salamat, doktor. Salamat sa iyo. Kung may pasasalamat man, sa prinsipe na lang siguro. Ako rin ay umaksyon dahil sa utos ng prinsipe. Dahil dito ako kumilos. Salamat. Bakit mo ako pinasasalamatan? Tama nga. Nasaan ang ama ni Xiao Bao? Sa ganitong malaking pangyayari, bakit wala siya dito? Kailangan bang sabihin sa kanya ang katotohanan? Paano kung magtanong siya? Ano ang gagawin ko tungkol sa pagtulog ko sa kanya? At kung sasabihin ko sa kanya, tiyak na dadalhin niya si Xiao Bao pabalik sa Prince Mansion. Napakadelikado ng palasyo. Kahit ang prinsipe ay naambush. Kung si Xiao Bao ay ibabalik niya, maaaring maging biktima ng laban. Patay na ang tatay ko noon. Patay na. Wala. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Wala akong sinabing kalokohan. Inay, hindi ba't sinabi mo na namatay si Itay sa ilog? Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Naiintindihan mo ba ang hindi pagkakaintindihan? Pasensya na. Nabanggit ko ang iyong malungkot na alaala. Tito, hindi malungkot si Inay. Bakit kaya? Ang tatay ko ay isang masamang tao. Iniwan niya ang nanay ko pagkatapos ng lahat. Wala. Magandang maling akala. Hindi siya mabuti sa nanay ko. Pinilit niyang ipanganak ako ng nanay ko. At pagkatapos kong ipanganak, iniwan niya ang nanay ko pagkatapos ng lahat. Hindi karapat-dapat ang lalaking ito na maging ama ko. Lalong hindi karapat-dapat nasaktan ang nanay ko. Lahat ng hindi pagkakaintindihan ay nagkakamali lang. Mga bata lang ang nagsasabi niya ng walang pag-iisip. Tapos na, tuluyang nasira na. Pinukpok ang ulo ng prinsipe gamit ang baton. Dinungisan ang puri ng prinsipe. At pinagsasabi pa siya sa harap ng kanyang anak. Ang mga bagay na ito, alinman sa mga ito, ay sapat na para ipasok ako sa piitan. Walang tunay na wala. Hindi talaga karapat-dapat ang ama mo. Kaya pala ganito kasakit ang iyong sinapit. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ikaw, ano bang naiintindihan mo? Ayaw kong ipakita ito sa iba. Ipinapakita ang mga kahinaan ng sariling pamilya. Nagsasalita ng masama tungkol sa ama ni Xiao Bao. Sa totoo lang, ang ama ni Xiao Bao ay mahal na Ginoo. Inutusan ka ng emperador na agad pumunta sa palasyo ng prinsipe. Walang pagkakamali. Babalik na ako sa palasyo ng prinsipe. Okay, anong kailangan mo sa akin? Ito, hawakan mo. Kapag may panganib, pumunta ka sa palasyo. Hindi. Umalis na. Sira na. Lalo pang lumalim ang hindi pagkakaintindihan na ito. Anong hindi pagkakaintindihan, Inay? Ano pa bang hindi pagkakaintindihan? Nakita ko si Zilian na una siyang pinilit na makulong ang lalaki. Tapos iniwan siya sa air. Ngayon, sa harap ng anak niya, nagsasabing patay na siya.
Kung malaman niya iyon, huwag mo akong punitin. Tinanong ka ng ina ni Xiaobao. Sino ang pipiliin mo, si Inay o si Itay? Si Itay, patay na diba? Huwag kang makialam, sabihin mo lang kay Inay. Sino ang pipiliin mo? Siyempre, pipiliin ko si Inay. Eh kung sakaling mangbuli si Itay kay Inay, ano ang dapat mong gawin? May lakas ng loob siya. Hindi ako mag-aasawa. Hayaan siyang walang supling. Napakabait. Palagi kong nararamdaman na parang, kulang pa ng kaunti. Kulang pa. Jade na inukit na panghadlang sa masama. Gintong damit na may pilak na sinulid. At isang pamaypay na mailarawan ng banal na tula ng taglagas. Lahat ng ito ay, mga yaman sa mga yaman. Hindi pa ba ito sapat? Reyna, gusto mo bang ibigay ang buong palasyo sa iyong apo? Hindi ko naman sinasadya. Naisipin, ang ating magandang prinsipe, na hindi lumaki sa palasyo. Kaya gusto ko sanang magbigay ng higit pa. Upang, mapunan ang pagkukulang ko bilang lola. Na hindi nakasama siya mula pagkabata. Ano nang masama kung magbigay ako ng kaunti pa? Hindi naman dapat ganito ka-spoil. Haring. Mula sa puhunan ng Fuyuan, 10,000 layang ng pilak, at 20 ari-arian ng hari, 3,000 munang magandang lupain, ay handa na. Maari itong ibigay kay Ginoong Munting Prinsipe anumang oras. Marami akong naibigay. Hindi naman marami. Sobrang pinapabayaan ko siya. Hindi. Reyna, nagmamalabis ka. Nagsisinungaling ka. Amang. Prinsip. Amang at ina. Sino ang apo mong hari? Ano ang tinitingnan ninyo? Tinitingnan ang mabuting prinsipe ko. Pi Zihua, nasaan ang aking magandang apo? Bakit hindi mo dinala ang aking magandang apo? Hindi pa natagpuan. Napakalaki na ng tao. Paano hindi ito matatagpuan? Mukhang ang sinasadya mong hindi hanapin. Talagang sinasadya mo. Huwag mo akong tawaging ama ng hari. Kung hindi mo mahahanap ang magandang apo ko, huwag mo na akong tawaging ama ng hari. Inay, sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo mahahanap ang magandang apo ko sa isang araw, hindi ka lang anak ko sa isang araw. Kung isang araw hindi mo mahahanap ang aking apo, hindi na ako kakain buong araw. Ngayon ay magpapakamatay na ako sa gutom. Ayaw ko rin kumain. Huwag mo akong tawaging ina. CJ, si Lucien ay siguradong maghahanap ng buong puso. Maagang maibalik ang inyong magandang prinsipe. Ninyo, ayos na rin yan. Xiaobao, Inay, gusto mo bang mamasyal tayo? Dahan-dahan lang. Inay, bibili tayo ng isang parol sa bahay. Okay. Boss, magkano ang lantern na ito? 2 sentimo. Narito. Salamat. Ingat ka. Bata, huwag kang tumakbo. Prinsip. Hindi mo pa ba natagpuan ang aking magandang apo? Nagtatalaga ako ng tao para maghanap. Naghahanap na. Mukhang hindi ka naglalaan ng sapat na pagsisikap. Sinasabi ko sa iyo, nagbigay na ng utos ang iyong inang Reyna. Kung hindi pa natagpuan ang prinsipe bago ang kanyang kaarawan, maghintay ka na lang na maging araw ng pagdadalamhati. Para sa kanyang kaarawan. Araw ng pagdadalamhati, bakit, inang Reyna? Bakit mo ako pinipilit gamit ang iyong buhay? Sinasabi ng iyong inang Reyna na ito ay tungkol sa aking araw ng pagdadalamhati. Diyos ko, bigyan mo ako ng magandang prinsipe. Lumabas ka na sa tabi ko. Bilisan mo. Mahal na prinsipe. Bilis, maliit na kayamanan, tumakbo, may tao. Amang hari, ayos ka lang ba? Bakit mo ako tinutulungan? Mabilis, hanapin mo ang aking mahal na prinsipe. Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ko mahanap ang aking mahal na apo, huwag mo na akong tawaging ama ng emperador. Sige na. Ikaw, kahoy. Huwag ka munang mag-alala, mahal na emperador. Siguradong mahahanap ng kanyang kamahalan ang maliit na prinsipe. Umaasa ako sa kanya.
Mas mabuti pang asahan mo na lang ako. Nagkamali na siya ng daan. Parang nakita ko lang ang prinsipe ng emperador. Pumunta siya sa direksyon na iyon. Tara, punta tayo doon. Xiao Bao. Xiao Bao, saan ka lang nagpunta? Kakatapos lang namin makasalubong ang mga tao na nagbabantay. Tengang ngipin. Little Bao, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, nakita ko lang kanina. Humawak ang taong may ngipin para hulihin ako. Diretso akong tumakbo. Ang talino ni Little Bao. Inay, dapat kitang gantihan. Anong gantimpala? Isang mabangong halik. Si Wenzilian ba ang babae na iyon? Talagang magkaaway ang landas natin. Wenzilian, talagang may mata ang Diyos. Wenzilian, talagang may mata ang Diyos. Muli na namang nagkita tayo. Tumakas ka mula sa Xuzen Culture. Alam mo ba, magkano ang nawala ko sa Xuzen Yuan? Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ako. Huwag ninyong apihin ang aking ina. Huwag ninyong apihin ang aking amo. Ang iyong ina. Wenzilian. Ikaw, isang babae sa bahay aliwan. Nakakapagtaka, nag-asawa ka na. Pero ikaw, isang babae sa bahay aliwan. Paano ka magkakaroon ng kasintahan? Baka siya ang iyong lihim na kasintahan. Isang cute na bata. Sira ulo ka. Dumating ka na, puro kalokohan ang sinasabi mo. Balaan kita, mas mabuti pang isara mo ang bibig mo. Maaari kong linisin ito ng maayos. Ihiling mo siyang tawagin ang kanyang ama. Hindi ko nasasabihin siya ay cute. CJ, ngayon, makikipagpustahan ako sa iyo. Magandang sinabi. Si Peiyu Ansu, siya na naman. Ano na naman ang balak niyang gawin? Dali, hanapin mo ang prinsipe. Huwag mag-alala, tingnan mo ito. Ako si Peiyu Ansu, prinsesa ng puwersa ng Ruyang. Mahal na prinsesa, ako'y bumabati. Kakatapos mo lang sabihin na si Wenzilian ay isang babae mula sa bahay aliwan. Mayroon ka bang ebidensya? Ito si Wenzilian. Kontrata ng pagbebenta ng sarili sa palasyo. May perma siya dito. Anong nangyari? Wenzilian. Galing ka pa lang sa bahay aliwan. Hindi pwedeng maging babae sa bahay aliwan. Tanggapin ang kaharian bilang prinsesa. Ngayon, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Pinilit niya akong pumirma nitong kasunduan sa pagpapakasal. Pinilit ka niya. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Wala akong ebidensya. Pero si Wen Tao, binenta mo ang sariling pamangkin sa isang bordel. Kung nasa ilalim ka ng lupa, alam ng mga ninuno. Hindi ko alam kung magagalit ba sila. Nabumangon mula sa kabaong at saktan ka. Ikaw, ibinenta mo ang pamangkin mo sa bahay aliwan. Sobrang labis na ito. Ang nakatatandang kapatid ay parang ama, ang tiyuhin ay parang langit. Dapat alagaan ng iba. Mga ulila ng sariling kapatid. Siya pa, nakapagbenta pa ng sariling pamangkin. Sa bahay aliwan, anong sama ng taong ito? Ito ay kanyang tunay na pamangkin. Ang tanging dugo ng kanyang nakababatang kapatid. May mga tao sa mundong ito. Talagang walang konsensya. Napakasama. Talagang walang konsensya. Sa ilalim ng aking pamamahala ay may ganitong napakasakit na pangyayari. Daiban. Nariyan ang iyong alipin. Tawagin ang iyong Shanfuyin. Ilagay ang taong ito sa bilangguan. Huwag kayong makinig sa kanyang mga kalokohan. Jian Zilian. Nagsasalita ng mga walang kabuluhan sa labas. Papatayin kita. Papatayin kita. Tingnan mo, paano ka makakapagpalo sa akin? Ikaw, sinaktan mo ako. Dahil sinabi ko ang totoo. Inilantad ko ang tunay mong pagkatao. Sinaktan mo ako. Wala bang katarungan dito? Talaga namang cute ka. Gumawa ka ng ganitong bagay. Kahit na nakagawa pa siya ng masama, nananakit pa rin siya. Talagang walang puso. Hindi ko siya sinuntok. Siya mismo ang nanakit sa sarili niya. Sinasabi pa niyang hindi siya nanakit. Kitang-kita namin lahat. Tama ako. Diyos ko nawa. Kung talagang nasa, suliranin ka na. Pagsabugin mo ang cute na ito. Tama nga. Sige, sabugin mo siya, sabugin mo siya. Sabugin mo siya. Sabugin mo siya. Talagang hindi ka panipaniwala. Saksakin siya. Nagliliwanag ang Diyos. Saksakin ang cute na ito. Totoong kumikidlat na. Saksakin siya, saksakin siya. Saksakin ang cute na ito. Saksak, saksak. Saksakin siya. Huwag, huwag, huwag. Patayin kita. Patayin ang cute na ito. Sasaktan kita. Patayin siya. Inay, nakuha ng masamang tao ang parusa.
Kayo, mahal na hari, ang babaeng ito. Gumagamit ng isang bagay na hindi ko alam kung ano. Pagsisinungaling sa galit ng langit. Niloloko ang mga tao. Tingin mo ba kailangan natin? Ipahuli siya ng Ying Shanfu. Ano ang alam mo? Ito ay tinatawag na paraan ng pagbabago. Sayang ang aking prinsesa. Siya lang ang ina ng aking magandang apo. Kung hindi, ang mga ganitong magagandang babae ay tiyak na magiging pinakamahusay na kandidato para sa prinsesa. Sino ang nag-aaway? Ginoo, ako ang kanyang lolo sa ama. Si Wen Zilian ang nagpasiklab sa masa. Tingnan mo, pinagsasakitan nila ako. Nakakasama ng loob. Agad na magpadala ng tao para hulihin siya at ilagay sa bilangguan ng Yingshan. Hugh, maliwanag na ikaw hindi marunong makitungo. Na gusto mong ipagbili ang sarili mong pamangkin. Sa bahay aliwan, sinasaktan ka namin dahil hindi namin gusto ang ugali mo. Tama ba, mga kaibigan? Tama. Ito ang maliit na cutie. Salamat sa lahat. Ibebenta ang sariling pamangkin na babae sa isang bahay aliwan. May ganitong klaseng cutie pa ba sa mundo? Sama ka sa akin. Hindi ako papasok sa kulungan. Prinsesa, tulungan niyo ako. Tumigil ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Hindi mo kayang ayusin ang babae na si Jan Zilian. Talagang walang silbi. Talaga namang walang silbi. Kayong dalawa, mga alagad kayo ng Yan Chanfu, di ba? Dumating ka sa tamang oras. Hulihin mo si Wen Zilian para sa akin. Itong si Pei Yuanxiu. Sa harap ko, ay nagpapakita ng pagiging magalang at mabait. Hindi ko akalain. Nasa likod ng lahat ay ganito pala siya. Ito ang sinasabing kilala ang tao sa anyo, ngunit hindi sa puso. Mabait ka, Xiao Bao. Halika, anak, hayaan mong ayusin ko ito. Ginoo, gusto mo ba akong hulihin? Kailangan mo ng paratang, hindi ba? Paratang, batay sa pangalan. Hulihin kita bilang isang tao mula sa isang bahay aliwan. Ano pang kailangan mong paratang? Tingnan mo. Itong kontrata ng pagbebenta ng katawan. Pinilit siya nito, ano ngayon? Nasa kamay ko ang kontrata mo. Ikaw ay nagmula sa bahay aliwan. Kayong dalawa, agad niyong dalhin siya pabalik sa bahay aliwan. Hayaan siyang magbigay ng serbisyo sa mga kliyente ng mabuti. Huwag niyong hawakan ang aking ina. Bakit parang pamilyar ang boses na ito? Iyan ang boses ng aking mahal na apo. Nandito ba ang aking mahal na apo? Pwede niyong hulihin ako. Pero si Xiao Bao ay anak ng prinsipe. Kung siya ay masaktan o madapa, baka hindi kayo patawarin ng prinsipe. Ako ay anak ng prinsipe. Hindi ba ang prinsipe ay yung tiyuhin kanina? Sinasabi mo bang ang tiyuhin ay aking ama? Ngunit hindi mo ba sinabi dati? Napatay na ang aking ama. Iyon ay sinabi lang ng aking ina na walang katotohanan. Pwede bang magsalita ng ganoon? Anong anak ng prinsipe? Sinasabi mo, iyon na iyon. Bakit kayo dalawa ay nakatulala pa? Agad, dalhin niyo siya sa bahay aliwan. Kapag nakapasok na siya sa bahay aliwan, kailangan kong hanapin ang 1,000 lalaki para dungisan siya. Siya ay anak ng prinsipe. Kaya siya ang prinsesa ng prinsipe. Siya ay isang babae sa kabaret at nag-artista bilang prinsesa. Sasabihin ko agad-agad ngayon. Dalhin niyo siya sa kabaret. Ito. Paano? Ako si Pei Yuansu, nagsasalita. Hindi na magagamit. Kaya't ako'y pupunta sa tanggapan ng prinsipe ng Ruyang. Hindi na makapag-usap ng maayos. Kahit kayo hindi kayang utusan. Kung ganon, tatawagin ko ang aking ama. Gusto kong makita kung sino ang may ganitong katapangan na hindi nakikinig sa salita ng tanggapan ng prinsipe ng Ruyang. Dumating ang prinsipe. Kasing-kasing siya ng dati kong itsura. Hindi nakapagtataka na isang tingin lang. Ay agad nakilala ng ama at ina ang maliit na prinsipe bilang aking anak. Dahil ang maliit na prinsipe ay aking anak. Si Wen Ziling ay yung babae noon. Sa totoo lang, noong panahong iyon, Prinsipe Kuya, bakit ka nandito? Hindi ako pupunta. Hindi ba't gusto mong apihin? Ang prinsipe kong asawa at maliit na prinsipe. Prinsipe Kuya, anong prinsipe kong asawa? Isa siyang galing sa bahay aliwan. Paano siya magiging prinsipe kong asawa? Mga babae sa bahay aliwan. Tama. Si Wen Zilian ay isang babae sa bahay aliwan. Ito ang kanyang kontrata sa pagbebenta ng sarili. Wen Qianming. Ang kontrata ay ipinadala ng tadhana. Ang kontratang ito sa pagbebenta ng sarili ay pinilit ng masamang tao na pirmahan ng aking ina. Anong pilit? Kahit napilit pa, ikaw ay isang walang kwentang tao. Kapatid na prinsipe, itong babae ay galing sa kabaret. Hindi alam sa pribado kung ilang lalaki ang nakipag-ugnayan sa kanya.
Baka pati ang anak niya ay ganito rin. Sino kaya ang paborito ng lalaking ito? Ikaw. Bakit ka galit? Nahulaan kita. Itong paborito ay galing sa iyo, babae. Prinsipe, sinaktan mo ako. Sasaktan kita. Umaasa akong igagalang mo ang nag-iisang prinsesa. At ang maliit na prinsipe. Kung may susunod pang pagkakataon, hindi na ito basta suntok lang. Inay, nakita mo ba? Ang tatay ay napakamakapangyarihan. Nakita na ni Inay. Kuya Prinsipe, nagkamali ka ba? Isa siyang babae sa bahay aliwan. Paano siya magiging prinsesa? Hawak mo pa nga ang kanyang kontrata sa pagbebenta. Ako. Ngayon wala na. Sige, Kuya Prinsipe. Mukhang nakasiguro ka na talaga. Naiingatan mo itong babae, di ba? Huwag mong kalimutan na nasa likod ko si Pei Yuansu at ang prinsipal na bahay ng Prince of Ruyang. Nangangato ka sa akin. Palagi nang umaasa ang aking ama na magiging prinsesa ako kung ang prinsesa ay may iba pang tao. Takot ako. Sige, gusto kong makita. Ako ang magpapakasal kay Wen Zilian bilang prinsesa. Paano naman ang Prince of Ruyang? Pi Zihua. Talagang gusto mong makipaglaban para sa babaeng ito. Makipag-away ka ba sa akin, sa Ruyang Wangfu? Siya ang prinsesa ng Gyu. Maghintay kayo sa akin. Hindi pa tapos ito. Tumigil kayo. Humingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad sa kanya. Ayon sa batas, sa pagmamaliit sa royal family, parusahan ng 10 pulgadang palo. Gumawa ka na. Pasensya na. Hindi ko marinig. Masyadong mahina ang boses. Pasensya na. Ayos na ba ito? Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag nang maulit. Hayaan mong makita ni Ji, ang iyong pinapahirapan na prinsesa. Papangyarihin kong turuan si Wang Ruyang nang mabuti ang kanyang anak na babae. CJ, talagang karapat-dapat siya sa aking magandang anak. Ang ganitong anyo ng pagtatanggol sa asawa ay katulad na katulad ko. Dako, ako'y narito. Ipinag-utos na ang prinsipe ng Nuyong ay turuan ang kanyang anak ng walang paraan. Ipag-utos na agad siyang bumalik sa kabisera. Tungkol naman sa border, hayaan si General yung pansamantalang manguna. Ang galing mo talaga. Napatakbo ng masasamang tao dahil sa'yo. Ang galing ni tatay. Gusto mo bang bigyan si tatay ng gantimpala, baby? Anong gusto mong gantimpala, tatay? Hindi pa rin niya naisip. CJ. Baby. Pwede bang magpadala muna si tatay ng tao para sunduin ka? May mga bagay pa ang itay at inay. Itay, gusto mo bang makipag-usap kay inay? Tungkol sa iyong pagnanasa sa kanya. Nais ni itay si inay sa loob ng 5 taon. Kailangan talagang makipag-usap kay inay. Tungkol sa pagnanasa sa loob ng 5 taon. Sa totoo lang, tungkol ito sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Kamusta ang kalagayan niya? Walang problema siguro, di ba? Ipagbigay alam kay prinsipe. Ang pulso ng prinsesa ay matatag at malakas. Parang hindi siya may sakit. Siguro dahil sobrang init nitong mga panahong ito. Hindi sanay ang katawan ng prinsesa sa init. Magpahinga lang siya, gagaling din siya. Xiao Bao, mag-ingat ka dito sa nanay mo. May gagawin pa ako, uuwi na muna ako. Tatay, kailan ka pa babalik para makita ako? Bukas dadalaw si tatay. Sobrang pagod na ako. Hindi naman ako artista. Bakit kailangan araw-araw magpanggap? Inay, wala ka namang sakit. Sinungaling, ang iyong ina ay isang malaking sinungaling. Umalis ka na. Mahal na anak, may mga hindi pagkakaintindihan si inay at iyong ama. Kaya't balak ni inay na umalis. Gusto mo bang sumama kay inay? Nakarating na ako sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nainom, nakain at namuhay ng masaya. Pero mas pinili kong manatili sa isang mahigpit na palasyo.
Lalo na sa buhay na hindi pwedeng kumain ng tsinelas na asukal. Siyempre, kasama ko ang aking ina. Anak ng prinsipe. Hindi interesado si Xiao Bao. Ang bait niya. Sa susunod, magkakasama kaming mag-ina, maglakbay sa buong mundo. Pero, maglakbay sa buong mundo. May sapat bang pera? Sistema. Tingnan mo nga kung magkano pa ang natitira sa akin. Yuan Jiao Fen 1. Marami pa. Siyempre, sapat na iyon. Tara na, Xiao Bao. Sa wakas, ayos na. Xiao Bao, alis na tayo. Naghalikan na sila. Xiao Bao, ang iyong ama at ina. Masuyong halik. Nandyan ka lang palagi. Kung hindi, paano ko malalaman na ang aking prinsesa ay maglalakbay sa mundo? Maglalakbay sa mundo. Nandito lang ang bahay ko. Saan pa ako pupunta? Nakapag-init na ng tubig doon. Huwag mong manakit ang nanay ko. Kung hindi, balang araw, hindi na ako magpapakasal at magkakaanak para maputol ang lahi mo. Anak, kapag sinasabi mo ang mga ganitong bagay, masaya ang nanay. Pero dapat mo ring alamin ang tamang pagkakataon. Sinasabi mo yan sa harap ng prinsipe. Akala mo ba hindi ka nasasaktan? Na parang hindi pa sapat ang pagkamatay ko. Itong mga salitang ay itinuro mo sa anak ko. Mayroon tayong isang hindi pagkakaunawaan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng hindi pagkakaunawaan? Xiao Bao. Hindi ka pinahirapan ng iyong ama. Gusto lang ng iyong ama na dalhin kayo sa tahanan ng prinsipe para manirahan ng ilang panahon. Bumili ang iyong ama para sa iyo ng maraming masasarap na pagkain. Bumili pa siya ng mga asukal na prutas. Talaga bang naghandog ka sa akin ng masarap na pagkain? Talaga bang hindi mo ako abalahin, inang? Talaga? Tatay, talagang hindi ka abalahin ang iyong inang. Inang, sabi ni tatay, hindi kanya abalahin. Mga ganitong kasinungalingan para sa mga bata. Tanging mga bata tulad mo lang ang naniniwala dito. Sila lang ang makikinig. Wenzilian, sama ka sa akin pabalik sa Prince Palace. Sige, napaka-espesyal. Siyempre, gusto ko iyon. Pero, mahal kong prinsipe, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Lahat ay handa akong gawin para sa iyo. Mahal na prinsipe, maligayang kaarawan, mabuhay ng maraming taon. Walang anuman. Salamat, mahal na prinsipe. Siya ang aking prinsesa, si Wenzilian. Noong nakaraan, siya ay nagpagaling sa labas dahil sa karamdaman. Ngayon, dinala ko na siya pabalik. At ang kasama niya na ito. Siya ang anak ni Gu, si Xiao Bao. Mula ngayon, ang kanilang mga salita ay salita ni Gu. Naiintindihan mo ba? Ang laki dito. Mas malaki ito kaysa sa bahay natin. Xiao Bao, naglakas loob kang magreklamo. Bahay ng anak. Hindi ka na pinapansin ng nanay, aalis na ako. Wag po, nanay. Alam na po ni Xiao Bao ang kanyang pagkakamali. Hindi na po kailanman. Maghihiwalay kay nanay. Sige na, nanay. Wag po tayong maghiwalay. Totoo ba? Talaga bang hindi ka makikipaghiwalay kay Xiao Bao? Siyempre. Paano naman makikipaghiwalay ang ina kay Xiao Bao? Ang saya, halikan mo ako. Napakabait. Xiao Bao. Pwede rin si Itay. At hindi na maghihiwalay kay Xiao Bao. Tay, ikaw. Gusto mo ring makasama si Xiao Bao magpakailanman. Salamat, Tay. Sabi ko lang, salamat, Tay. Ano pa ba? Halimbawa, isang halik mula sa Tay. Ayaw. Bakit? Si Xiao Bao ay kay inang lamang. Ako ang nagdala. Masaya ka ba sa iyong silid? Mabuti kung mahal na Ginoo. Xiao Bao, siya. Wenzilian, may utang tayo sa isa't isa. Kailangan na ba nating magbayad? Malapit na magbabayad tayo ng lahat.
Sa totoo lang, noong time na yun, hindi ko sinasadyang saktan ka. Siguro nagdudulot lang ako ng gulo. Tama, naglalakad lang ako sa panaginip. Pwede ka bang magpakumbaba? Ituring mo na lang akong walang kwenta. Kaya babawiin ko na lang ito. Hindi pwede. Itong lalaking aso, bakit ang hina ng ulo niya? Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan. Magtataka sa palasyo ng prinsipe sa gabi. Gusto niyang tumakas. Saan naman ganun kadali? Ano ang ginagawa ng nanay at tatay ko? Nagtatalo. Gusto ng tatay ko na api-apihin ang nanay ko. Hindi pwede. Hindi ko maaring hayaan siyang api-apihin ang nanay ko. Mahal na prinsipe. Hindi iyon ang ibig sabihin ng alipin. Bitaw, pupunta ako para iligtas ang nanay ko. Anong ginagawa niyo? Maliliit na prinsipe, huwag kang mag-alala. Umakyat na kayo. Grandchild ng hari. Lolo ng hari. Lolo ng hari. Tumulong ka na sa nanay ko. May gustong manakit sa nanay ko. Mabilis na tulungan ang nanay ko. May gustong manakit sa nanay ko. Paano pwedeng may gustong manakit sa nanay ko? Walang may gustong manakit sa nanay mo. Miss na miss ko na si Haring Ina. Sa wakas natagpuan ko na siya. Anak, anong pangalan mo? Tawagin mo siyang Xiao Bao. Xiao Bao. Ang ganda ng pangalan. Ang gwapo ni Xiao Bao. Ang gwapo talaga. Nga, Lola, tigilan mo na yan. Bilisan mo, iligtas mo ang nanay ko. May nangbuli sa nanay ko. Nandyan ang tatay mo na sinasaktan ang nanay mo. Hindi totoo. Saan naman sinasaktan ng tatay mo ang nanay mo? Mahal na bata, yang si Pei Zihua, ang pangit na batang ito. Kung susubukan niyang saktan ang nanay mo, pupunitin ko siya. Nandyan si Lolo. Sige, tingnan ko. Mali ang pagkaintindi. Yung tatay mo, hindi naman sinasaktan ang nanay mo. Nang aapi sa nanay mo, hindi rin pwede ang pang-aapi. Marunong ka bang makipag-usap? Itay, hindi kita pagbubulungan, inay. Itay, nasa ginagawa siya kasama si inay. Ang mga bagay na dapat gawin ng mag-asawa. Itay, hindi talaga. Nang aapi ba siya kay inay? Siyempre, hindi. Kung mang-aapi ang lolo mo sa nanay mo, tiyak na aalisin ko ang balat niya. Tama. Bunso, umuwi ka na at magpahinga. Ang lolo at lola mo. Bukas ay dadalhin ang tatay at nanay mo. Para bisitahin ka, okay ba? Okay. Daiban. Tara na. Halika. Anong gusto mong gawin? Bumabala ako sa'yo ha. Ang emperador ay may kasalanan. Kasing sala ng mga karaniwang tao. Anong parusa ang dapat mong tanggapin bilang isang karaniwang tao na lumabag sa batas? Ano ang dapat mong gawin? Talagang masyadong maliit ang isip ng prinsipe na ito. Mukhang kailangan ng gamitin ang paraan na iyon. Matagal ko nang iniiwasan ang paraan mong iyon. At paano naman ang paraang ito? Ayos na. Susunod, ito ay si Daik Xiaobao na tumakas mula sa palasyo ng prinsipe. Hindi ba't sinasabi na nag-aaway ang prinsesa at ang prinsipe? Bakit parang patay ang itsura ng prinsipe? Na nakahiga. Hindi naman nag-aaway. Paano kaya? Siguro nagkamali ka lang ng tingin. Baka gusto mo pang tumingin. Titingin ka pa. Sinasabi ko na nga na mali ang nakita mo. Ako ang nagkamali. Siyempre. Mukhang hindi na talaga maganda ang mga mata ko. Talagang hindi na ito maasahan. Kailangan ko nang ipasa ang trono sa prinsipe. Anong sinasabi mo dyan? Huwag mong antalahin ang prinsipe ko. Magkaanak kayo ng prinsipe at prinsesa. Umalis na tayo. Ang saya ng bata, ang bata pa. Sobrang pagod na sa pag-arte ng eksena sa kama. Talagang parang isang pugad ng mga lobo ang Principe's Palace. Mukhang kailangan na nating tumakas mula dito. Kailangan kong gamitin ang gawin na iyon.
Ano ang ginagawa mo? Ano? Ano ang ginagawa ko? Sabi ng tiyuhin ko, ako ay isang babae na walang kapareha. Pinalayas ako sa pamilya. Noon, gusto ko nang mamatay. Ngunit talagang ayaw kong iwan si Xiaobao. Sobrang bata pa siya para sumama sa akin sa kamatayan. Kaya't ako'y nagpatuloy na mabuhay. Kababawan. Si Xiaobao ay natagpuan na niya. Ang kanyang tunay na ama. Ano pang mukha ang mayroon ako? Para mabuhay sa mundong ito. Ayoko na talaga mabuhay. Bakit mo pa ako hinaharang? Hayaan mo na itong taong walang ibang mapagsaluhan. Mamatay na lang. Sige na. Sino ba ang nagsabing walang ibang mapagsaluhan ka? Tito, ikaw ang aking prinsesa. Si Xiaobao ay ang ating anak. Yung mga nangyari noon, binura na natin. Hindi ko talaga inalala yung mga yun. Hindi ko talaga inisip. Sayang din. Ang dami kong pinanood ng mga maikling palabas. Bad habits na may Jade Dragon pattern. Gintong puntong bituin. Ang prinsesa ng aking palasyo. Tiyak na magugustuhan niya ito. Bilang karagdagan, ibigay mo dito. Para saan? Ito ay regalo mo para sa prinsesa. Isasama ko na ito sa akin. Para sa prinsesa. Ito. Isang simpleng prinsesa. Kung hindi man lang siya magbibigay ng regalo sa akin, bakit pa ako ang magbibigay sa kanya ng regalo? Walang galang na. Daiban. Nandito po ang inyong alilang babae. Sabihin, ano ang regalo ng emperador para sa prinsesa? Ano ang ibinigay niya? Ito. Sabi ng kanyang kamahalan, narinig niya na gusto ng prinsesa ang ginto. Kaya, naghandog siya sa prinsesa ng 10,000 tael ng ginto. Hindi ko narinig na. Ang prinsesa ay pumasok sa palasyo sa unang pagkakataon. Kaya't naghanda lang kami ng maliit na bagay. Bilang regalo. Ngayon, ang regalong ito ay sa akin na. Ikaw, Emperatrice ka. Hindi pwedeng hindi ka makatarungan dito. Hindi ako makikipag-ayos. Ano ngayon? Sino ang may lakas na tumutol? Mahal na lolo at lola. Bata, huwag kang humawak dyan ah. Amang hari at inang reyna. Lianer, tingnan mo. Lahat ng ito ay mula sa inang reyna. Regalo para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Bukod pa dito, may 10,000 taang ginto pa. Lianer, ang mga regalong ito ay galing sa ina, na inihanda niya para sa'yo. Walang kinalaman sa iba. Emperador, tama ba ang sinasabi ko? Ang mga regalong ito ay inihanda ng reyna. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi pwede. Masyadong mahalaga ang regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Anong mahalaga o hindi mahalaga? Basta't gusto mo, hindi ito mahalaga. At saka, kung ayaw mo, maaari mo pa rin itong ibigay kay Xiaobao. Sige na nga. Salamat, Reyna. Bakit pa tinatawag na Reyna? Tawagin ang inang Reyna. Inang Reyna. Mali ang mga ama sa kanilang mga anak na babae. Hindi dapat naghanap ang anak na babae ng gulo mula sa babaeng iyon, na nagdulot ng utos mula sa emperador, na nakasama pa ang ama. Ngunit palaging tinitingnan ng anak na babae ang nakatatandang prinsipe. Para sa taong minamahal. Sa buhay na ito, hindi ako magpapakasal kung hindi sa prinsipe. Akala mo,
Ako ay galit dahil dito. Amang hari, hindi ba dahil? Naghahanap ako ng gulo sa babaeng iyon, na naging dahilan kung bakit pinagsabihan ng hari ang palasyo. Ngayon pong hari ng angkan, tanging ang prinsipe ang natitirang binhi. Ang pag-akyat ng prinsipe sa trono ay tiyak na mangyayari. Kung ikaw ay magiging prinsesa, ikaw ang magiging hinaharap na reyna. Bakit ako magagalit? Dahil ako ay nagagalit. Dahil nahanap mo yung babae pagkatapos noon. Hindi pinayagang mapatay ang babae at ang bata. Sa halip, nakipag-ugnayan sila roon. Ipakita mo ang katapangan ng hari ng Ruyang. Hindi niya ito natutunan. Naiintindihan ko na. Magpapadala agad ako ng tao. Patayin ang babae at ang maliit na mahal. Masyado ng huli. Yung babae at bata ay nakakuha na ng pagkilala mula sa emperador. Kailangan na lang itong ipaalam sa lahat. Kung papatayin mo sila ngayon, gusto mo bang isama ang aking Ruyang Wangfu sa kanilang libingan? Amang hari, kaya ano ang gagawin natin? Sa 3 araw, gaganapin ng mga angkan ang seremonya ng pagsaboy ng swallow. Tiyak na gagamitin ng emperor ang pagkakataong ito upang ipakita ang babaeng iyon at ang batang minamahal sa harap ng mga angkan. Pwede kang makipagkumpetensya sa kanya sa pagsishoot para ipakita sa harap ng mga angkan. Ihagis mo ng mabuti ang mukha para maintindihan ng emperador. Yung babae ay talagang hindi karapat-dapat sa kapatid na prinsipe. Tanging ako, si Pei Yuanzhu, ang tunay na kapareha ng kapatid na prinsipe. Mga mahal na kamag-anak, ito ang aking prinsesa, si Wen Zilian. At ang prinsipe si Xiaobao. Noong nakaraan, dahil may sakit sila, kaya't patuloy silang nagpagaling sa labas ng palasyo. Ngayon ay magaling na sila. Kaya't ako at ang prinsipe ay dinala sila pabalik. Ano ang nagpagaling sa labas ng palasyo? Siyempre, ito ay ang prinsesa. Sa mga tao, hindi maganda ang epekto ng pagbubuntis. Kaya sinadyang gumawa ng kasinungalingan upang takpan ang katotohanan. Mahal na hari, dahil gumaling na ang katawan ng prinsesa, mas mainam siguro kung imbitahan natin si prinsesa para makibahagi sa seremonya ng palaso. Tio Wang, hindi magaling sa pagsakay at pagbaril ang prinsesa. Inay, siya ang nagdulot sa atin ng problema noon. Yung masamang babae na iyon. Sinasabi mo bang ngayon ay may sinasabi siya? Baka may balak na naman siyang gawin. Mga pakana at panlilin lang. Mabait ka, little treasure. Inay, tiyak na poprotektahan ko si batang bituin. Hindi papayagan ang masasamang tao. Ayos. Mahalaga ang mga bagay. Hayaan mo nang maglibang ang 2 insekto. Sandali. Mahal na emperador, ang aking dinastyang Zhou ay itinatag sa pamamagitan ng lakas. Tuwing 3 taon, mayroong seremonya ng pagbaril sa Yanshe. Layunin nitong sanain ang mga anak ng mga prinsipe sa katapangan at lakas. Lahat ng mga prinsipe, na lalaki at mga babae na umabot na sa tamang gulang, ay kinakailangang lumahok sa paligsahan. Kahit ang mga anak ng mga lingkod, nakapasok na ako ng ilang beses. Itong si Pei Yuanzhu, gusto akong sumali sa paligsahan. Hindi ba't gusto niya akong mapahiya sa harap ng lahat? Hindi pa naganap ang seremonya ng pagpasok ng prinsesa. Hindi na kailangang sumali. Bagamat sinasabi ng prinsesa, hindi pa nagaganap ang seremonya ng pamilya. Ngunit ang dinastyang Zhou ay itinatag sa pamamagitan ng lakas. Ang mga reyna sa bawat henerasyon ay may kakayahang pisikal at intelektual. Siya ngayon ay ang prinsesa. Siya ang magiging reyna ng hinaharap ng Zhou. Paano siya hindi man lang marunong sa sining ng pagsakay at pagbaril? Ang prinsesa ay tahimik lang. Baka natatakot ka. Sino ang nagsabi na natatakot ang nanay ko? Ikaw, masamang babae. Maliit na kayamanan. Nanay, hindi ba't madalas mong sinasabi kay maliit na kayamanan? Kapag may nananakit sa'yo, dapat mo silang labanan. Itong masamang tao ay paulit-ulit na nananakit sa atin. Hindi natin siya dapat hayaang maging ganito. Si Pei Yuanzhu ay paulit-ulit na nagbibigay ng problema sa akin at kay Xiaobao. Kung patuloy tayong magpapakita ng kahinaan, baka hindi ito matapos. Mas mabuting bigyan siya ng matinding leksyon. Ang kanyang yabang at kayabangan. Sige, sasali ako. Pero ang sumali lang ay walang saysay. Mas mabuti kung magpapaunahan tayo, ano? Magpapaunahan tayo. Hindi mo ba iniisip na hindi ako magaling sa pagsakay at pagbaril? Gusto mo bang mapahiya ako sa harap ng lahat? Kung ganoon, mas mabuti kung magpapaunahan tayo. Huwag kang mapuso. Si Pei Yuanzhu ay nag-aaral ng pagbaril at pag-horseback mula pagkabata. Kasanayan sa pag-ukit ng pana. Sa militar, itinuturing na isang nangunguna. Kung ikukumpara sa kanya sa pagbaril, malamang na ikaw ang talo.
Mag-alala, sigurado ako. Ako si Pei Yuansu nagsimula mag-aral noong 5 taong gulang. Kasama ang kapatid na prinsipe. Magpraktis ng pagsakay at pagbaril. Isang simpleng babae na yon. Gusto ring makipagtagisan sa akin sa pagbaril. Pwede ang tagisan. Kailangan may kaunting premyo, di ba? Ganito na lang. Kung matalo ka, kailangan mong tumahol sa harap ng lahat. Kalokohan. Basta't natutunan mong tumahol, magiging katatawanan ka. Kahit gaano pa man kagusto sa'yo ng prinsipe. Hindi ka maaring maging prinsesa. Kung manalo ako. Kung manalo ka, ako'y susunod sa iyong pasya. CJ, ayon sa batas ng Datu Zoo, ang makasakit sa tagapagmana ng trono ay papalo ng 100 palo. Kung matatalo ang prinsesa, magpapalo tayo ng 100 palo. Gusto mo bang kunin ang buhay ko? Kung ayaw ni prinsesa, ayos lang. Simula pa noong bata ako, nag-aaral na ako ng pagbaril. Kasanayan sa pag-itsa. Hindi hamak na mas magaling kaysa sa iba pang mga pinuno sa labanan. Sa larangan ng labanan, hindi niya ako malalampasan. Sa tingin mo lang makakapanalo ka sa akin. Dahan-dahang pumunta ka. Sundin mo ang utos ko. Ayusin mo ang bagay na ito. Sige na. Anong balak ng masamang matandang ito? Basta't maglagay ako ng lason sa pana. Kapag kinuha mo ang pana, magsisimula kang mahilo. Tingnan natin kung paano mo matatalo ang prinsesa. Sino? Maliit na prinsipe. Kayo ba sa puwersa ng hari ng Ruyang? Ay natatakot na. Hindi kayang talunin ang aking ina. Kaya't nais ninyong gumawa ng mga lihim na hakbang. Ano ngayon? Sa buhay na ito, nakakuha ka ng magandang pagkakataon. Sana sa susunod na buhay, pwede ka ring magbuntis ng maganda. Little Bao, ayos ka lang ba? Yung taong kanina, gusto niyang lagyan ng lason ang pana para sa nanay ko. Natuklasan ko siya. Your Highness, isa siyang tao mula sa tahanan ni Prince Ruyang. Prince Ruyang. P. Yuanxiu. Baby. Ang prinsipe ay ito. Babalik sa ama. Katatapos lang makita ni Little Bao na ang taong ito ay nagtuturo ng lason sa pana ng prinsesa. Mapangahas. Sino ang may lakas loob na gawin ito sa harap ng madla? Pagsasabwatan laban sa prinsesa ay mga tao ng pangkalahatang hari ng Ruyang. Pangkalahatang hari ng Ruyang. Hari ng Ruyang. Kayo ng pangkalahatang hari ng Ruyang. Naghahangad na saktan ang aking prinsesa. Hindi ko magagawa iyon. Ang taong ito ay tiyak na mula sa mga barbaro sa labas ng bansa. Isang espiya na ipinadala. Nais akong ipahama. Pakiusap, maharlika, gisingin ang taong ito. Siya sa atin siya sa harap ng lahat. Li Wei, gisingin mo siya. Mahal na hari, ang taong ito ay talagang mula sa mga barbaro sa labas. Isang espiya na ipinadala. Nakita nilang hindi nagtagumpay ang pagtutulak, kaya nagpakamatay na lang siya sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Haring, tingnan mo itong seremonya ng pagpalipad ng palaso. Simulan na natin. Mga patakaran sa paligsahan. Bawat isa ay may 3 palaso. Ang nakatama sa hayop ang panalo. Hayop. Paano pa tayo maglalaban? Itim na boss, itim na boss. Nagsasalita ka sa akin. Ako nga. Tulungan mo ako mamaya. Bilang kapalit, bigyan kita ng saging. Ayos ba? Sige, mag-relax ka at panoorin mo ako. Yan si Lian, anong tinatawanan mo? Baka natatakot ka na, ha? Pero tama lang din. Prinsesa, lumaki siya sa bukirin. Hindi nakakaalam ng pagsakay at pangangaso, normal lang yan. Tingnan mo ang aking mga kakayahan. Ngunit prinsip ko, tinuruan ako ng paisa-isa. Kung sakaling matalo ang prinsesa mamaya, huwag mo sanang isipin ng labis. Pasensya na. Nagmamadali ako ng umalis. Uminom ako ng berding saa. Medyo malamig sa ngipin. Ang dami ng sinabi ng prinsesa. Gusto mo bang uminom ng berde at saa para ma-moisturize ang lalamunan mo? Sa ngayon,
Huwag nang maging prinsesa. Huwag nang magyabang ng salita. Makikita natin ang tunay na lakas sa ating mga gawa. Maghintay tayo at tingnan. Paano naman mangyayari yan? Yuan Zhu, ano nang ginagawa mo? Mukhang nadulas ang prinsesa kanina, Sa susunod, dapat mahigpit ang hawak mo. Yung araw kanina ay aksidente lang. Tingnan mo nang mabuti. Talagang nakikipag-cooperate ang gorilla, Uwi na. Kailangan mong bigyan siya ng isang kahon ng saging. Hindi tumama, hindi tumama, hindi tumama. Ano ang ginagawa mo, masamang tao? Hindi ba't sinabi nating 3 palaso ang bawat isa? Ikaw ay nakapagpalaso na ng 16. Walang anuman, maliit na mahal. Kahit na siya ay makapagpalaso pa ng 16, hindi pa rin siya tatama. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Paano ako hindi makakabato ng kahit isang palaso? Ikaw, tiyak na ikaw. Ikaw ang may ginawang daya sa palaso. Ang masasamang babae ay mahilig mangbintang. Ikaw, wala kang kaalaman at mahilig maglaro. Walang anuman. Walang anuman. Uwi ka na, mag-practice pa. Ikaw. Ako ay mahina. Nagsimula akong mag-aral ng horseback archery mula ng 5 taong gulang kasama ang aking ama. Matapos kong mag-16 na. Ngunit nakuha ko ang titulo ng pinakamahusay sa horseback archery. Sa 16 na napana, lahat ay tinamaan. Pero sa 16 na napana, walang tumama. Ako si Pei Yuansu, ang tanging anak na babae ng prinsipe ng Ruyang. Ang prinsipe ng Ruyang ay nagbabantay sa hangganan sa loob ng maraming taon. Ikaw ay 16 na beses, ngunit walang tama. Ako si Pei Yuansu. Ikaw. Prinsesa ng Korona. Dahil hindi sapat ang kakayahan ni Yuansu. Kung gayon, hinihiling ko sa prinsesa ng Korona na ipakita sa lahat. Kakayahan ng prinsesa. Walang kailangan pang ikumpara. Si Pei Yuansu mismo ay nakapagbato na ng 16 na palaso na lumabag sa mga patakaran ng paligsahan. Ginoong Son, aanunsyo na lang ang resulta ng paligsahan. Hindi ako naniniwala. Kaya niya ring magpana ng 16 na pana. Hindi ako naniniwala na makakakuha siya. Kaya ngayon, ipapakita ko sa iyo na matatalo ka. Ng buong puso at salita. Inay, laban lang, inay, laban lang. Inay, laban lang, inay, laban lang. Hindi pwedeng mangyari. Nakuha. Medyo interesting. CJ. Ang malaking zoo ay nagtatag ng bansa ng 200 taon. Maraming magagaling na taga-baril ang lumabas. Pero tulad ng prinsesa, ito ang unang pagkakataon na sumubok siyang magpalipad ng pana. Sa unang palipad pa lang, 16 na pana na ang inilabas niya. Lahat ay tumama sa target. Ito ang unang beses na magkikita tayo. Impossible. Ikaw, isang karaniwang babae. Unang beses mong bumana, at nagawa mo na ito. Talagang imposibleng mangyari. Ikaw, tiyak na may ginawa kang daya sa palaso. Nagawa mo iyon. Ikaw. Sabi mo ang prinsesa ng nag-iisa ay cute. Huwag magalit, mahal na Ginoo. Katatapos lang ay nagkamali ang iyong lingkod. Pakiusap, huwag magalit, mahal na Ginoo. Ninanais mong hamakin ang prinsesa ng nag-iisa. Isang huwag magalit lang at nais mong iwasan ang parusa. Tawagin ang tao. Ilahin si Pei Yuansu pababa. Bibigyan ng 40 palo. Huwag akong bigyan ng 40 palo. Tatay, tulungan mo ako. Sabihin mo naman ng isang salita. Mahal na prinsipe. Kahit na ang malalakas na sundalo ay hindi makakatagal sa 40 palo. Ang batang babae ay mahina ang katawan. Talagang hindi niya kayang tiisin ang mabigat na parusa. Mahina ang katawan niya. Kagagaling lang niya sa pagiging mapagmataas at mapanupil. Parang hindi siya mahina ang katawan. Bakit kayo nakatungo pa dyan? Dalhin niyo siya sa ilalim para ipatupad ang parusa. Sandali. Ang awa sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Ang mga mahihina ay madalas na inaapi. Sana'y maunawaan mo ang prinsipyong ito. Ang pang-insulto sa akin ay labis na parusa. Dagdag pa, may kasunduan kami kanina. Kaya't ito ay 140 palo. Huwag po, Kuya Prinsipe. Prinsipe Kuya, kapag natalo, syempre kailangan tanggapin ang parusa. Hindi ba kayo sa puwersa ng Ruyang? Palaging nagbabago ng isip.
Tama ang sinabi ng prinsesa. Tawagin ang tao. Ihampas si Pei Yuanxiu ng 140 palo. Kapatid na prinsipe. Kapatid na prinsipe, tulong. Ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Inay, ang galing mo magbusog ng pana ngayon. Talaga ba? Ang tatay, ang galing din ba? Tatay ay tumulong kay nanay na makaganti. Paluin si Pei Yuanxiu ng malakas. Napakaastig. Kaya halikan mo ang iyong tatay. Medyo seloso ang lalaking ito. Pero minsan, may mga benepisyo ang pagiging seloso. Sa kahit anong paraan, nandyan ang lalaking ito. Huwag mag-alala na mabuli. Ano man ang mangyari, tutulungan kanyang makaganti. Mag-ingat ka. Kakaunti na lang at mahuhulog ka. Kaya't hinawakan kita. Hindi ko sinasadya na samantalahin ka. Mali. Ikaw ang aking prinsesa. Paano mo masasabi na nakinabang ka? Sa madaling salita, si Guang lang ang nagligtas sa'yo. Alam ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. 0000. Uwi na tayo, Xiao Bao. Anong ginagawa? Huwag ka nang tumingin, mahal na prinsipe. Sa makalawa, ay kaarawan ng reyna. Inutusan kanyang dalhin ang prinsesa para ipagdiwang siya sa palasyo. Naiintindihan ko. Inay, iniisip mo ba si Itay? Huwag kang magsinungaling. Huwag magsabi ng hindi totoo ang bata. Pero kita kong namumula ang mukha mo. Talagang namumula nga. Naku, hindi talaga ako mahulog sa yung mapagmataas na lalaking iyon, di ba? Inay, kung mahal mo si tatay, pwede bang magka-baby tayo? Ng ilang mga kapatid para kay Little Treasure. Ang mga bata matulog ng maaga at gumising ng maaga. Para sa kanilang kalusugan. Matulog na kayo agad. Inay. Naghihintay ka bang matulog na si Little Treasure? Pumunta ka na lang at magkaanak ka sa tatay. Mahal. Bola. 138. Lumayo. Anak na babae. Tatay, kailangan ko ang tulong mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya palalampasin. Ngayon, si Wen Zilian ay nakaupo na sa posisyon ng prinsesa. Ano na ang gagawin natin? Nakapasok siya bilang prinsesa. Dahil sa manipis na dugo ng royal. Kung makakapagbigay ka sa prinsipe ng isang anak o dalawa, yung posisyon ng prinsesang ikinasal, hindi ba't sa'yo na? Pero ang kuya mong prinsipe, ngayon ay nakatuon lang ang mata kay Wen Zilian. May pag-asa pa ba ako? Wala kang pag-asa. Hindi ka ba gagawa ng pagkakataon? Sa ilang araw, ang kaarawan ng Emperatrice ay darating. Papasok din ang mga tao mula sa Night Flag Country sa palasyo. Nakausap ko na sila tungkol dito. Handa silang tumulong sa'yo. Wen Zilian. Gusto kong mapatay ka. Xiao Bao. Bakit hindi pa lumalabas ang nanay mo? Sabi ng nanay, ngayon ay kaarawan ng Emperatrice. Kaya't siya ay magdadamit ng maganda. Magdadamit ng maganda. Dumating na ang inang. Ang ganda ng inang. ₱576. Ang ganda ng inang. Pati si Itay ay napahanga. Sabi-sabi lang ng mga bata. At saka, ikaw ang reyna ng Taizi. Tingnan mo na lang. Tara na. Kami ay taos-pusong bumabati sa Emperatrice ng walang hanggan na kalusugan. Naway maging malusog ang iyong katawan. Magpaalam na kayo. Maupo na kayo lahat. Salamat, Emperatrice.
Nasaan ang prinsesa? Ngayon ay kaarawan ng emperatris. Hindi ba siya darating? Ang prinsipe at ang prinsesa ay nagsipunta. Ang prinsesa ay katulad ng nakita natin noong nakaraan. Parang ibang tao na talaga siya. Mukhang napaka-espesyal at maganda niya. Binabati ko ang inang reyna ng magandang kalusugan. Ngayon ay kaarawan ng reyna. Bakit ka dumating ng ganito ka-late? Hindi ba ito masyadong hindi maganda? Inang reyna. Alam ni Lian na kaarawan niyo ngayon. Maraming mga bansa ang nagbigay galang. Para hindi mapahiya kayo. Nag-ayos ako ng mabuti. Naubos ang oras. Kaya ako dumating ng huli. Pakiusap, wag sanang parusahan ang aking ina. Walang anuman, walang anuman. Mahal na lola, wag mong sisihin ang aking ina, okay ba? Paano naman mangyayari iyon? Mahal na reyna. Wala pang oras para maging masaya. Lianer, bakit hindi mo dalhin si Xiao Bao upang umupo sa pangunahing pwesto? Lumapit ka sa akin. Inang reyna, hindi umupo si prinsipe sa mataas na pwesto. Hindi ba ito masyadong labag sa mga alituntunin? Walang anuman, walang anuman. Maliit na kayamanan. Salamat, inang reyna. Lian tikman mo ang mga kakanin na ito. Ito ay mula sa aking palasyo. Inutusan ko ang kusina na gawin ito ngayong araw. Tingnan mo kung bagay sa iyong panlasa. Ayos. Masarap, inang reyna. Tumawa ka, tumawa ka. Mamaya, gusto kong umiyak ka. Ang prinsipe ng kaharian ng Geiki at ang prinsesa ay humaharap. Ang mga mataas na opisyal ay bumabati sa reyna ng magandang kalagayan. Ang basong ito ay kayamanan ng aming kaharian. Basong liwanag ng gabi. Nais kong ialay ang bagay na ito. Bilang regalo para sa reyna sa kanyang kaarawan. Napakamahigpit ng puso. Ang Dakson ay isang makapangyarihang bansa na may masiglang kultura. Sa araw na ito, sa ganitong malaking salu-salo, mas mabuti na hayaan kaming mga maliit na bansa na makakita ng kultura ng makapangyarihang bansa. CJ. Dahil naghintay ka ng kahilingan mula sa maliit na bansa. Kaya't ako, si Peiyu Ansu, ay magbibigay ng tula. Malamig na liwanag, nagtipo ng perlas na kaluluwa. Yelo ang kulay, pumasok sa purong alak. Itataas ang tasa, bumabagsak ang Milky Way. Nakatingin sa lupa, nakatago ang puting hamog. Ang mga ulap ay huminto, anino ng crane. Yelo ng yelo, amoy ng dragon. 1,000 taon, nag-iisa sa pagkalasing. Saan ako magtatanong sa malawak na kalangitan? Napakagandang tula. Ayos lang. Hindi ko akalain na ang prinsesita ng Wangfu ng Ruyang ay walang kakayahan sa laban. Ngunit may talino na parang top-notcher sa pagsusulit. Magandang tula, magandang tula. Di na nakapagtataka na siya ay isang bansa sa langit. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang panitikan. Nabalitaan ko na ang posisyon ng prinsesa. Mas mataas pa sa prinsesa ng bayan. Siguradong mas magaling pa ang kanyang talino. Bakit hindi natin hilingin sa prinsesa na magbigay sa atin ng isang tula? Paano? Magbasa ng tula. O sige na nga. Ngayon ay kaarawan ng reyna. Ayaw kong maging sentro ng atensyon. Sa ganitong okasyon, baka natatakot ang prinsesa. Ang asawa ay sumusunod sa asawa. Ang mga tula, awit at mga tula. Hayaan mong ako na ang bahala. Pinapagawa ni Papa sa akin. Ang prinsipe ng maliit na bansa. Kitang-kita na nakikipagsabayan sa iyong ina. Huwag ka nang makialam. Magiging maingat si baby. Tama ba? Sige na. Hindi ba't tula lang ito? Noong bata pa, itinuro sa akin ng nanay ko ang maraming tula. Makinig kayong lahat. Magandang alak ng lanling, amoy ng tulip. Sa puting mangkok, nakalagay ang liwanag ng amber. Sana lang ang amo ay makainom sa mga bisita. Hindi alam kung nasaan ang ibang bayan. CJ. Magandang tula. Hindi ko pa naririnig ang tula na ito kailanman. Baka ito ay gawa ng bagong likha ng prinsesa. Mayroon pa bang lola at lolo ang Haring Ginoo? Ipagpatuloy. Sa araw, ang insenso ay naglalabas ng lila na usok. Malayo kong nakikita ang talon na nakabitin sa harap ng ilog. Ang agos ay bumababa ng diretsyo, 3,000 talampakan. Parang ang Milky Way ay nahuhulog mula sa langit. Ang ganda talaga. Ang matandang kaibigan ay nagpaalam sa Huang Tower sa kanluran. Sa Marso, ang mga paputok ay pumunta sa Yangzhou. Ang malayo at maputing bangka ay naglalaho sa kalangitan. Ang tanging nakikita ko ay ang ilog Yangtze na dumadaloy sa langit. CJ, hindi ba't ang ating royal family ay magpapalabas ng isang makata? Magaling si Xiao Bao, di ba? Halika na, baby. Okay.
Mabait na bata. Itong tula, ikaw ang sumulat. Siyempre, hindi. Itong tula, isinulat ito ni Libay. Libay. Sino si Libay? Si Libay ay isang makata, isang bayani. Sa pilak na kabayo ang kanyang balahibo. Parang bumulusok na meteoro. Isang hakbang, isang tao ang napapatay. Hindi nag-iiwan ng baka sa daan. Siya ay isang mandirigmang may berdeng lotus. Kaya gusto mo siya. Pakiusap, iyon ay si Libay. Sino ang hindi magugustuhan ang isang may talento? Isang gwapo na lalaki. At ako. Ano sa tingin mo sa tula ko? Pinakamagaling si Xiaobao. Hari ng Ruyang. Bakit ang prinsipe ng Yeki ay nakatitig sa iyo? Totoo ba ang mga bulong-bulungan? Ang iyong Yuyang Wangfu. Talagang may malapit na ugnayan sa kaharian ng Yeki. Mahal na hari. Paano ako magkakaroon ng ugnayan sa kaharian ng Yeki? Walang katotohanan. Mga chismis. Lahat ay mga chismis. Bakit ang aking mahal na apo ay nagtatanong sa kanya? Tinutukan kanya ng tingin. Maaaring siya ang prinsipe ng Noche Flag. Nabighani siya sa tula na binasa ng maliit na prinsipe. Nawala siya sa kanyang isip. Sire, talagang kahanga-hanga ang tula na binasa ng maliit na prinsipe. Nawala ako sa aking isip sandali. Bumalik ka dito, maliit na kayamanan. Lumipas na. Babe, anong regalo ang gusto mo? Gusto ko ng ginto. 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 Para saan ang ginto? Hindi ko alam. Pero gusto ng nanay ko ang ginto. Gusto kong dalhin ang ginto para sa nanay ko. Siguradong magiging masaya siya. Sige, bibigyan kita ng 100 piraso ng ginto. Nanay, mayaman na tayo. Salamat, mahal na hari. Akala ko ay gusto niya ang ginto. Sandali lang. Bakit ganito? Tingnan mo ang babaeng iyon sa kabila. Tingnan mo si Pei Yuanxu. Ayon sa aking maraming taon na karanasan sa panunood ng mga maikli at mabilis na palabas. Sa baso mong ito, siguradong may nilagay na gamot. Hindi ka naniniwala. Amang emperor, inang emperatrice. Hindi ko na kayang uminom ng marami. Magpapaalam na ako muna. Sige, umalis ka na muna. Your Majesty, Empress. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Pahintulutan niyo po akong magpaalam muna. Dahil hindi maganda ang pakiramdam mo. Umalis ka na muna. Reinaxi, His Majestic Xi. Prinsip. Dahil hindi ko makuha ang iyong puso. Kailangan kong makuha ang iyong katawan. Ginoo, nakita mo na ba ito ng mabuti? Hindi ako ang iyong prinsipe na kuya, ha? Yan Zilian. Ano ang ginagawa mo dito? Siyempre, para makita. Sino ba namang walang hiya na babae? Gusto pa manakawan ang aking asawa. Totoo ngang meron dito. Isang walang hiya, masamang babae. Yan si Lian. Una akong nakilala ng prinsipe. Palagi rin siyang may paghanga sa akin. Ang dahilan kung bakit ka naging prinsesa ay dahil sa pagnipis ng mga tagapagmana. Talaga bang iniisip mo na ang prinsipe ay magugustuhan ang ganitong klase ng babae? Ganoon ba? Pi Zihua. Sabi ng prinsesa na hindi mo ako gusto. Mas gusto mo siya, di ba? Pi Zihua.
Sinabi ng prinsesa na gusto mo siya. Hindi mo ako gusto. Paano ko naman siya gustuhin? Ikaw lang ang gusto ko. Narinig mo ba, prinsesa? Talagang hindi ka gusto ng kapatid mong prinsipe. Wen Zilian, maghintay ka sa akin. Ingat ka, hindi kita susundan. Magaling ka talagang umarte. Oscar Best Actor. Ano ang Oscar? Hindi ka naman malalasing sa isang baso, di ba? Ikaw, maliit na lasing. Kung alam ko lang kanina, diretso na sana kitang pinainom ng tubig. Hintay ka. Pupunta ako para kumuha ng tubig mo. Huwag kang umalis, Ye. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Basta't magkasama tayo. CJ, pupunta ako para ibuhos ang tubig mo. Lin, ikaw na masamang babae. Pinagsamantalahan mo si Go at gusto mo pang iwanan si Go. Hindi ka papayagang umalis, Go. Ikaw. Anong ikaw? Bago pa si Go, hindi ba't ikaw pa ang nagdulot ng problema sa kanya? Ngayon, binabalik mo lang ang ginawa mo. Kung ayaw mo, walang problema. Walang iba kundi ang mag-isa sa pagdapa sa board ng labahan. Board ng labahan. Kanino ka natutong ganyan? Kay ama ng emperador. Sobrang cute. Narito na ang emperador. Magandang araw, ama ng emperador. Dito. Halika na. Dito ako ngayon, dahil sa matandang reyna. Nabalitaan niya ang tungkol sa prinsesa. Gusto niyang makipagkita si prinsesa at si Xiao Bao. Sa kanya, matandang reyna. Bakit niya kinakausap si Xiao Lian? Maaaring ba? Ngayon ay may prinsesa na si Go. At si Xiao Bao. Naiinggit na siguro sila. Hindi tayo pupunta. Hindi kami pupunta. Prinsip. Kahit na ang matandang reyna, may mga nagawa akong hindi maganda sa harap ng tao. Pero lahat iyon ay nakaraan na. Hindi mo naman maaring laging isipin iyon, di ba? Ayos na. Ganito na ang usapan. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. At saka, may mga malalakas na gamot ang Imperial Hospital. Ako. Anong nangyari sa'yo? Parang hindi ka masyadong nasisiyahan sa Empress Dowager. Hindi ka ba masyadong kontento? Sabihin mo sa akin. Noong bata ako. Nagtuturok sa akin ang lola ko. Umiiyak-iyak lang, alam na mailuha ka na. Kung ako ang tatanungin, isa kang takot na iyakin. Hindi ka karapat-dapat. Sa pagiging prinsipe ng Great Zoo, mas karapat-dapat pa ang apo ko na maging prinsipe. Para magmana ng trono sa hinaharap. Hindi ko akalain na ikaw ang isang prinsipe. Ang hirap pala ng naging kabataan ko. Bakit naawa ka sa akin? Napakataas ng pride nitong lalaki. Sinasabi ko, naawa ako sa kanya. Baka masaktan ang kanyang pride. Paano naman? Kahit gaano ako kahirap, hindi mo ako naaawa. Ako talaga ang pinaka-naaawa. Tawagin na lang kitang Wen Zilian. Mas kawawa pa sa lamok. Tingnan mo, ang cute naman nito. Ngumiti ka nga. Kanina hindi ba sinabi mo na ikaw ay parang si Shane na hindi kailangang kawawaan? Sabi ko nga, kawawa ba talaga siya? Saan meron? Pero, kung hindi, mas mabuti pang huwag ka nang pumunta. Sabihin ko na lang kay ama. Hindi pwede ito. Tinawag niya ako ngayon. Kung hindi ako pupunta, baka maghanap pa siya ng pagkakataon. Bulin mo ako at si Xiao Bao.
Mas mabuti pang samantalahin ang pagkakataong ito. Para matutukan siya ng mabuti. Para malaman niya na hindi basta-basta si Wen Zilian. Pakiusap na. Okay na ba? Sige na. Aayusin ko ang lahat para sa'yo. Kung siya'y mangbuli sa'yo, sasama ako para ipagtanggol ka. Ang matandang reyna ng ama. Hindi ba't matagal nang walang tinawag? Na pumasok sa kanyang yung anyan. Bakit bigla tayong tinawag? Noong panahon ng matandang reyna, upang makuha ng kanyang apo, ang posisyon ni Pei Zihua. Bilang prinsipe, hindi siya nagkulang sa panggugulo kay Pei Zihua. Pagkatapos, si Wang Nanyang ay pinatay ng kanyang majestate. Ng kanyang majestate. Hindi ba't sinabi na si Wang Nanyang, namatay ba dahil sa sakit? Kung hindi sana sa kamay ng emperador, isang mabuting prinsipe ng Nanyang. Paano naman? Bigla siyang namatay sa sakit sa isang gabi. Hindi ko inakalang siya ang pumatay. Yung matandang reyna. Tinawag niya kaming pumunta. Baka gusto mong tumulong sa paghihiganti. Pagpasok natin mamaya. Magsalita ka ng kaunti. Dumating na ang prinsipe ng Ruyang at ang prinsesa. Halika, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang tao. Ang apo kong si prinsipe ng Nanyang. Prinsipe ng Nanyang. Hindi ba siya patay na? Noong mga panahong iyon, muntik na akong mamatay. Ngunit buti na lang noong mga nakaraang taon. Nakatanggap ang aking ina ng isang butil ng Heavenly Cardamom na nagligtas sa akin. Heavenly Cardamom. Ayon sa alamat, kapag ininom sa loob ng 12 oras, maari itong magbigay buhay muli. Ayos lang. Sa mga nakaraang taon, patuloy akong nag-ipon ng lakas. Basta't si Prinsipe Ruyang, handang tulungan ako. Sa hinaharap, ikaw, Prinsipe Ruyang, ang magiging rehente. At si Yuan Zhu ang aking reyna. Sang-ayon ang tatay sa kanya. Sang-ayon siya. Hindi ba't gusto mo? Ang iyong prinsipe na kapatid. Ama, gusto ko ang prinsipe na kapatid. Ngunit hindi ko ito pinapansin. Ang prinsipe kong kapatid ay si Pei Zihua. O si Wang Nanyang. Kung ganon, ang tahanan ng prinsipe ng Ruyang ay sa iyo na, prinsipe ng Nanyang. Ayos lang. Hindi kailanman mabibigo ang aking apo. Para sa tahanan ng prinsipe ng Ruyang. Yuan Zhu narinig ko na kamakailan. At ang prinsesa ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Tinawag ko na siya. Mamaya, makikita mo kung paano kita ipagtatanggol. Xiao Bao, naaalala mo ba ang iyong ina? Na sinabi sa iyo, naaalala ko, ang matatag na tao ay hindi natatalo sa kasalukuyan. Kung may manghuli, tumakbo ka agad. Napakabait. Tara, pumasok tayo. CJ. Bakit nandito si Pei Yuansu? Magandang araw, mahal na ina. Mga luma na namang taktika mula sa mga palasyo. Na drama. Hindi ako sanay na magpakatatag para sa'yo. Mahal. Sino ang pumayag sa inyo na bumangon? Akala ko hindi tayo nakikita ng matandang prinsesa. Akala ko masama ang paningin ng matandang prinsesa. Hindi siya nakakita. Kaya nga, bumangon kami ni Mahal. Bala kong batiin ang prinsesa ng isang galang. Mabilis ang dila. Yuan Zhu, bigyan mo ako ng sampal. Yanzi, hindi ka sumusunod sa mga alituntunin. Ngayon, sa utos ng matandang prinsesa, tuturuan kita ng mabuti. Ang galing ng prinsesa. Dahil sa pabor ng prinsipe sa iyo, nagmamalaki kang labagin ang aking utos. Mahal na ina, paluin mo siya. Ikaw, hindi ako yung maliit na katulong sa palasyo, na basta nalang pinapabayaan mong api-apihin. Ang galing ng nanay. Ayos ka, prinsesa ng mga prinsipe. Nandito na sa akin yung Anpalace. Magsasaya ka pa. Tawagin ang mga tao. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ako ay prinsesa ng mga prinsipe. Ang aking anak ay ang nag-iisang prinsipe ng imperyo. Kung siya ay nasaktan o nabangga, kayo ang mananagot dito. Tama. Ang nanay ko ay isang prinsesa.
Ako ay isang maliit na prinsipe. Hindi ninyo ako at ang nanay ko maaring hulihin. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Ano mang mangyari, ako ang sasalo. Ikaw ang may pananagutan. Sinabi ni Taif na siya ang nagdala ng problema, ikaw ang may kasalanan. Naniniwala kayo. Bukod pa rito, anong sweldo nyo, ilang liang napilak? Ganyan kayo kasigasig. Ang mga Diyos naglalaban, ang mga maliliit na espiritu ang nagsasuffer. Kung ako kayo, ngayon lang magpanggap na patay. Ayos na ang lahat para sa prinsipe. Kayo, Duchess, kung wala namang problema. Mauna na kaming mag-inanik si Yao Bao. Tumigil ka. Masaya ka ba? Sa tingin mo, nang maging prinsesa ka na, wala nang makakapigil sa'yo. Siyempre, ako ay prinsesa. Isang posisyon na hindi mo kayang makamit sa mga pangarap mo. Kapag umakyat na sa trono si Pei Zihua, ako na ang magiging reyna. Paano ako hindi magiging masaya? Masyado kang maaga sa iyong tagumpay. Dahil mabilis lang. Hindi si Pei Zihua ang prinsipe. Bakit? Dahil kami, Yuan Zhu. Kung hindi mo sasabihin, wag nang humikbi. Umuwi ka na, si Yao Bao. Ayos ka lang ba? Yung matandang mangkukulam, pinahirapan ka ba? Naghihintay ka lang sa labas. Paano naman ako? Pagpasok mo pa lang, nandoon na ang prinsipe sa labas. Natatakot na baka may masamang mangyari sa'yo. Baka magsalita ka pa. Gumawa na nga, ayaw pang pagsalitaan. Sinasabi pa. Sige na. Sino ba ako? Ako si Wen Zilian. Sa mundong ito, walang makakapagsamantala sa akin, na hindi pa isinisilang. Pero sa tingin ko si Pei Yuanzhu, parang may hindi tama. Hindi tama. Siya sa atin mo, Li Shiwai. Opo. Sinasabi mo bang buhay pa ang prinsipe ng Nanyang? Buhay pa ang prinsipe ng Nanyang. Siya dati, ang dahilan kung bakit palaging pinapahirapan ang kanyang kamahalan, ay upang sirain ang reputasyon ng prinsipe, upang ang mga ministro ay magmungkahi ng prinsipe ng Nanyang na umupo sa trono. Pagkatapos, nagkasakit ng malubha ang prinsipe ng Nanyang at namatay. Nais pa ng matandang reyna na patayin ang kanyang kamahalan, upang makasama ng kanyang kamahalan ang prinsipe ng Nanyang sa libingan. Kaya't sinasabi ko, ang prinsipe ng Nanyang ay anak ng nakaraang emperador, at ng matandang reyna. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang prinsipe ng Ruyang at ang prinsipe ng Nanyang ay nagtatag ng alyansa. Nakahanda na silang mag-al sa anumang oras. Zilian, sa mga nakaraang araw, mabuti nang manatili ka sa bahay kasama si Xiao Bao. Hindi makakalabas. Kung may panganib, lihim na daan. Hindi ba ito parang sa mga palabas sa telebisyon? Akala ko, gawa-gawa lang ito sa telebisyon. Hindi ko akalain na totoo pala ito sa sinaunang panahon. Ito para sa iyo. Ito ay 300,000 tael ng salaping pilak. Ingat ka palagi. Ingat ka kay baby. At ikaw naman. Aalis ako para supilin ang rebelyon. Ang lalaking ito, maraming pera. Inay, kaya bang tatay mong talunin ang masasama? Hindi naman Diyos ang nanay. Paano niya malalaman? Eh kung hindi kayang talunin ng itay ang mga masama, baka naman maabuso siya ng mga masama, di ba? Hindi ba't gusto mo si Yan Zilian? Hindi ba't pinoprotektahan mo si Wen Zilian? Ngayon, ako na ang magpapasya para sa iyo. Tingnan natin kung paano mo siya poprotektahan. Hindi pwede. Hindi ko na kaya ng kaunti. Kahit na siya ay medyo may pagkamaskulin. Pero mabuti naman siya sa akin. Hindi ko siya pwedeng ipagkatiwala kay Pei Yuanzhu. May kailangan si Xiao Bao na ina. Kailangan mong lumabas. May kailangan ka. Pumunta ka sa lihim na daan sa ilalim ng kama. Magaling. Nandito lang. Ang pera at pagkain ng Prince of Ruyang. Nasa loob ng silid na ito. Maraming salamat sa iyo. Balik ka, pakisuyo, masarap na pagkain. Mabait na kayamanan. Bago kumilos ang hukbo, dapat nauna ang suplay. Wala akong pakialam sa iyo, prinsipe ng Nanyang. Prinsipe ng Biyang. Nagmamalaki ka pang makipaglaro ng intriga sa kapatid na babae. Akala mo ba hindi ko napanood ang Zhen Huanjuan? Ang mga ito, akin na. Walang anuman.
Tanggapin mo. Ang dami ng kayamanan. Yaman na tayo. May balak si Haring Ruyang na magrebelde. Inatasan akong salakayin ang kanyang tahanan. Bakit? Bakit alam ng emperador ang tungkol dito? Baka may taga sa panig ng prinsipe ng Nanyang. Na may nag-leak. Prinsipe ng Ruyang. Nasaan ang yaman at suplay ng pagkain ng mga rebelde? Saan mo ito itinago? Gusto ng nakatatandang prinsipe na malaman. Sige lang. Maaari kitang bigyan ng impormasyon. Pero may kondisyon ako. Sabi ko. Gusto kong pakawalan mo si Wen Zilian. Bakit? Bakit? Hindi ko makukuha si Pei Yuansu. Hindi rin niya makukuha si Yan Zilian. Pei Zihua, sasabihin ko sa'yo. Ang prinsipe ng Danyang ay naghanda ng maraming taon para sa araw na ito. Naghanda siya ng ilang dekada. Basta't makuha ko ang kayamanan. At pagkain mula sa pangkalahatang prinsipe ng Ruyang. Agad na aangkat ang prinsipe ng Nanyang. Ng rebelyon. Ngunit madali lang siyang mapigilan. Basta't ipaalam mo sa buong mundo. Ikaw, Pei Zihua, gusto mong pakasalan si Wen Zilian. Agad kong sasabihin sa'yo, kung saan siya nagtago. Hindi pwedeng. Hindi pwedeng. Alam mo ba, gano'ng karaming sundalo ang iniipon ni Haring Nanyang? Alam mo ba, kapag nag-alsa na ang prinsipe ng Nanyang, ang kaharian ng angka ni Pei ay tiyak na matutukso. Sa kaunting pagkakamali, maaaring mapunta sa isang sitwasyong hindi na maibabalik. Alam mo na nga bakit hindi mo ako pinapansin. Basta't isusulat mo ang liham ng paghihiwalay. Nangangako na hindi na muling pakasalan si Wen Zilian. Agad kitang sasabihan tungkol sa lugar na pinagtataguan. Talaga. Talaga. Bakit ka nandito? Hindi ba't sinabi kong manatili ka sa Prince Mansion? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa labas? Gaano ito kamapanganib? Alam ko. Ngunit hindi ako darating. Paano mo malalaman, aking prinsipe, na para sa isang magandang babae ay nagdudulot ng kapahamakan? Na hindi nagmamalasakit sa bayan at estado? Alam mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao sa labas? Tungkol sa iyo. Sasabihin nila na ikaw ay isang tyrant tulad ni na Shang Zhu at Sejai. Lahat ng ito ay sa kasaysayan. Mga sikat na masamang emperador. Ayaw ko ng ganitong lalaki. Kahit ano pa ang kanilang sabihin. Ang gusto ko ay ikaw lang. Yan Ziliang. Akala mo nanalo ka na sa akin. Sasabihin ko sa'yo. Malapit nang mag-alsa ang hari ng Nanyang. Ikaw ang prinsesa. Malapit nang mapabilang sa mga nakakulong. Mag-alsa ba kayo? Wala siyang pera, pagkain at walang magandang ugali. Paano siya mag-alsa? Sa tingin ko, kahit magluto pa siya, mahihirapan pa rin siya. Walang pera, walang pagkain. Ang angka ng Haring Ruyang ay nagmamay-ari ng daang taon. Ang ipon nilang kayamanan ay hindi mabilang. Dahil sa suporta ng Haring Ruyang. Si Nanyang Wangba ay walang pera, walang kayamanan. Nga. Talagang napakayaman ng Haring Ruyang. Pero, paano kung lahat sila ay nailipat na? Nagtatawa ka ba sa akin? Wen Zilian. Sa palasyo ng Haring Ruyang, matagal nang itinatago ang mga bagay na iyon sa lihim na silid. Kung saan matatagpuan ang lihim na silid, ako at ang aking amang hari lang ang nakakaalam. Sinasabi mong nilimas na lahat, akala mo mapapaniwalaan kita. Naniniwala ako. Pero tingnan mo, mag-ingat ka. Kilala mo ba? Kilala mo ba? Ito ang dry leaf glass lamp. Hindi ba't ito ay nasa aking ama? Nasa koleksyon mo ba ito? Paano ito napunta sa iyo? Ako, hindi lang ito ang meron ako. Mahal ito. Magkano kaya ang halaga nito? Impossible. Hindi ito possible. Ito lahat ay pag-aari ng inyong puwersa ng Ruyang. Mga kayamanan, di ba? Ngunit ngayon, akin na lahat ito. Sa bodega, tanging ako lamang. At ang aking ama ang nakakaalam. Paano mo nalaman kung nasaan ito? Anong pakialam mo sa akin? Ngayon, nakikita na ang katotohanan. Kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Wen Zilian, kahit namamatay ako. Hahatakin din kita sa impyerno. Astig, di ba? Mag-ingat ka. Prinsip. Walang anuman. Tanga. Ayos lang ako. Ayos lang naman, tingnan mo ang kamay mo.
Masakit ba? Basta't okay ka lang, ayos na ako. Ayoko nang magsalita pa. Pupunta ako para magpakulo ng gamot para sa'yo. Wenzilian, pakakasalan mo ba ako? Hindi na ako. Ikaw na ba ang prinsesa? Ikaw ang prinsesa. Pero hindi ka pakasal sa akin. May utang din ako sa iyo na isang malaking kasalan. Kaya, handa ka bang payagan akong punan iyon? Hindi ko narinig. Handa ako. Dumating na ang tamang oras. Gumawa ng pagbati. Sambahin ang langit at lupa. Pangalawang pagbati sa mga magulang. Mag-asawa, magbatian. Anong nangyari? Ito. Mayroon na po akong anak, mahal na Ginoo. Nandyan na. Ipapasok sa silid pahingahan.